Mateo, Angenio, credit to the author. M2041-50. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Isang malamalungkot na aura ang lumabas mula sa katawan ni Empyrean Pilljade. Mas malakas ang aura na ito kaysa dati, kasama na si Mateo. Ang pagharap kay Empyrean Pilljade ay parang pagharap sa Heavenly daw. Ang ganoong uri ng walang tigil na pagbabago ng mundo, ang ganoong uri ng pagbabago sa panahon, ay naipakita ng buo sa sandaling ito. Ito ba ang Ancestor Realm? Tumingin si Mateo kay Empyrean Pilljade at nag-iisip. Ito ang tugatog ng kaharian ng mga alchemist, ang tugatog ng alchemy daw. Maging si Mateo ay labis ding hinanggad ang ganitong uri ng kaharian. Iniabot ni Empyrean Pilljade ang kanyang kamay at sinenyasan. Isang tumpok ng mga gamot sa espiritu na nasa ranggo ng ikapitong ranggo ang agad na naging pulbos at lumipad patungo sa kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Isang walang kapantay na solidong dilaw na bola ng liwanag ang unti-unting kumalat, bumabalot kay Empyrean Flutterfeather. Ito ang Ling Xiao Heaven Transformation Art ni Empyrean Pilljade. Ayon sa mga alamat, kapag nilinang hanggang sa limitasyon, kaya nitong pinuhin ang kalawakan. Kayang gawin ang kahit ano. Kung makikita mo ito ngayon, tunay ngang naaayon ito sa reputasyon nito. Karapat-dapat lang na maging numero 1 alchemy daw person ng Southern Border. Ang ganitong uri ng lakas ay sadyang nagpapahirap sa mga tao na magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Masyadong mapusok si Empyrean Flutterfeather, kahit na tumuntong siya sa Ancestor Realm, paano siya magiging katapat ni Empyrean Pilljade? Ito ba ang Ancestor Realm? Talagang kakaiba. Pakiramdam ko ay parang langgam ang alchemy daw ko sa harap niya. Kalimutan na natin ang Southern Border, kahit sa buong Heavenspan World, ang isang tao sa Ancestor Realm ay isa ring napakabihirang pag-iral. Kahit sa mga 7-star alchemy gods na iyon, bihira rin nilang makitang kumilos ang mga powerhouse ng Ancestor Realm. Marami pang 7-star alchemy gods ang hindi pa nakakakita ng aksyon ni Empyrean Pilljade noon. Dahil isa si Empyrean Pilljade sa mga makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm, isa rin siyang alamat. Pero ngayon, kumilos ang alamat sa harap ng lahat. Nakatitig ang lahat kay Empyrean Pilljade nang hindi inaalis ang kanilang mga tingin, natatakot na baka may makaligtaan silang anumang detalye. Ang ganitong uri ng karanasan ay lubhang mahalaga para sa lahat. Flutterfeather, humihingi ka ng kahihiyan sa pamamagitan ng paghamon sa Empyrean na ito. Huwag mong kalimutan, kapag natalo ka, ang Lustrous Gold Great Imperial Capital ay kailangang mag-alok ng 50% ng share ng medicinal pills. Sabi ni Empyrean Pilljade nang may malamig na ngiti. Relax ka lang, natural lang na hindi tatanggihan ng Empyrean na ito ang utang, malamig na sabi ni Empyrean Flutterfeather. Kumunat ang noo ni Mateo, medyo hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Akala niya noong una ay isa lamang itong ordinaryong alchemy daw sparring. Kung titingnan ngayon, hindi pala. Kapatid na Perpluang, ano ang ibig sabihin ng pinag-uusapan nila? Tanong ni Mateo kay Empyrean Perpluang. Napangiti ng mapait si Empyrean Perpluang at sinabing, mahabang kwento ito. Ang Cloudpeel Summit na ito ay talagang isang magandang lugar para makipag-ugnayan ang mga alchemist. Ngunit isa rin itong mahalagang lugar para kumita. Lumabas na ang mga Panginoon ng 7 dakilang banal na lupain ang bumuo ng isang Southern Border Alliance, at inangkin ng Cloudpeel Great Imperial Capital ang pwesto bilang pinuno ng alyansa dahil kay Empyrean Pilljade. Ang 7 banal na lupain na ito sa mga dakilang tuktok ng bundok ay naghati sa mahigit 70% ng kalakalan ng mga gamot at gamot na pampasigla sa Southern Border. Kailangang malaman ng isa, ang mga medicinal pills at spirit medicines ay lubhang kailangan sa mga martial artists, at napakalaki ng kita nito. Lalo na sa mga banal na lupain na nagtataglay ng mga powerhouse sa Grand Completion daw realms, ang kanilang mga katayuan ay hindi magagapi. Nagkasundo noon ang 7 dakilang banal na lupain na kunin ang Cloudpeel Great Imperial Capital bilang pinuno. Sa pagitan ng mga banal na lupain, kung gusto nila ng mas maraming teritoryo at pagbabahagi, maglalaban-laban sila sa Cloudpeel Summit.
Gayunpaman, ang katayuan ni Empyrean Pilljade ay higit na dakila, at palagi niyang pinamumunuan ng 6 na lungsod na may pagkakakilanlan bilang pinuno ng alyansa. Sinakop din ng Cloudfield Great Imperial Capital ang 40% ng 70% na ito, habang ang natitirang 60% ay hinati ng iba pang 6 na partido. Tungkol sa paghahati ng teritoryo ng 6 na dakilang banal na lupain, 10% lamang ng kanilang sariling lupain ang maaari nilang gamitin bilang tayaan sa bawat pagkakataon. Ang mananalo ay makakakuha ng 10%, ang matatalo ay matatalo ng 10%. Ngunit dahil ang 6 na partido ay may magkakatulad na kalakasan, pagkatapos ng maraming Cloudfield Summit, ang mga kalakasan ng 6 na partido ay halos pareho pa rin. Sa lohikal na pagsasalita, ang lakas ni Empyrean Flutterfeather ang pinakamalakas at ang teritoryo ng Lustrous Gold Great Imperial Capital ang dapat na pinakamalakas. Ngunit madalas na binabayo ni Empyrean Pilljade ang Lustrous Gold Great Imperial Capital ng katayuan bilang pinuno ng alyansa. Kaya naman, ang bahagi ng Lustrous Gold Great Imperial Capital ay medyo mas maliit kaysa sa iba pang 5 partido. Dahil din dito kung bakit si Empyrean Flutterfeather ay may malaking galit pa rin kay Empyrean Pilljade. Gayunpaman, sa kagustuhang homonin ang pinuno ng alyansa, kinailangan nilang gamitin ang 50% ng kanilang sariling bahagi bilang taya. Isa itong napakalaking transaksyon. Kung mananalo, ang Lustrous Gold Great Imperial Capital ay lilipad sa kalangitan sa isang iglap at magiging pinuno ng alyansa. Ang Cloudfield Summit ay magpapalit din ng pangalan sa Lustrous Gold Summit. Kung mawawala, ang bahagi ng Myriad Treasure Tower sa southern border ay lubhang mababawasan. Pagkatapos lamang marinig ito ng buo ni Mateo saka lamang nalaman na marami pa ring paraan para kumita sa Cloudfield Summit na ito. Tama nga, lahat ay pumupunta para kumita. Lahat ay tumatakbo kung saan-saan para kumita. Lumalabas na matagal nang nahahati ang teritoryo ng southern border na ito. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit siya tina-target ni Empyrean Pilljade. 2 Grandmaster ng Dao Realm nakakatapos lang ng lahat ang lumitaw sa Myriad Treasure Tower. Bukod pa rito, isa itong Grandmaster na kayang maabot ang Ancestor Realm tulad niya. Masyadong malakas ang pressure kay Empyrean Pilljade. Mapait na ngumiti si Pilljade, ang Empyrean Realm, at sinabing, oo. Malayo si Heavenly Emperor Bodimandes sa mga makamundong bagay. Ang mga tunay na nakikibahagi sa mga secular na gawain na ito ay ang iba't ibang malalaking kabisera ng imperyo. At ang katayuan ng isang banal na lupain ng alchemy ay maihahambing sa iba pang malalaking kabisera ng imperyo, mas mataas pa nga. Gayunpaman, sa palagay ko ay masyadong padalos-dalos si Brother Flutterfeather. Kahit na makalusot siya sa Ancestor Realm, malamang na hindi rin siya kapantay ni Pilljade. Hua! Hindi pa humihina ang boses ni Perpluang ng 2 ungol ng dragon ang pumailan lang sa langit, na nagdulot ng sunod-sunod na hiyawan. Tama, 2 pala. 2 banal na multo ng dragon ang nagsalpukan at nag-cross, na nagdulot ng walang kapantay na lakas ng pag-alunalon. Nang tumaas ang aura, hindi naman talaga ito mas mahina kaysa kay Empyrean Pilljade. 2 magagaling na Ancestor Realm Powerhouse ang nagagawa ng sunod-sunod na suntok, walang pakundangang nagpaapekto. Ang aura ni Empyrean Flutterfeather ay ang pakikipaglaban kay Empyrean Pilljade bilang kapantay. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang matawa. Huho, Brother Perpluang, makakaasa ka. Sa laban na ito, tiyak na mananalo si Brother Flutterfeather. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa eksenang ito sa harap niya. Hindi ba't ito ang eksena niya na nakikipaglaban kay Empyrean Flutterfeather sa alchemy noon? Ngunit ang eksenang ito sa harap ng kanyang mga mata ay mas mahina kaysa sa labanan ng alchemy noon. Hindi naman sa mahina ang lakas ni Empyrean Flutterfeather, kundi masyadong malakas ang resonansya nilang dalawa ng mga oras na iyon. Ang resonansya ni Mateo at Empyrean Flutterfeather ay hindi ganoon ka-simple ang 1 + 1 = 2, kundi isang malakas na kemikal na epekto ang nabuo. Ang ganitong uri ng matinding resonansya ay higit pa sa Ancestor Realm.
Kailangan malaman ng isa na ang mga medicinal pills na pinino nilang dalawa, sa huli, ay parehong End Spirit Divine Pills. Matapos ang Spirit Divine Pills, kahit ang Ancestor Realm Empyrean Pill Jade ay hindi rin ito kayang pinuhin. Malinaw na nakakuha si Empyrean Flutter Feather ng napakalaking inspirasyon sa labanang iyon, kaya't nakarating siya sa Ancestor Realm sa isang iglap lamang. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pag-asa sa Dual Dragon Power na ito, kahit nakakapasok pa lang niya sa Ancestor Realm, ang kanyang lakas ay hindi natalo ni kaunti kay Empyrean Pill Jade. Ang ekspresyon ni Empyrean Pill Jade ay napakapangit. Hindi niya inaasahan na si Flutter Feather, ang baguhang ito nakakapasok lang sa Ancestor Realm, ay magiging ganito kalakas. Ang dalawang dragon na iyon ay nagdagdag ng ningning at kagandahan sa isa't isa na parang naghahabi ng isang napakalaking hole sa pagitan ng langit at lupa, na nagdulot ng matinding presyon kay Empyrean Pill Jade. Dalawang dakilang Ancestor Kingdom na mayroong matinding paglalaban habang pantay ang pagkakatugma at naglalaban-laban, ito ay tumagal ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, ang buong Cloudfield Great Imperial Capital ay napapalibutan ng mga mapalad na senyales. Dahil sa liwanag na sumisikat sa lahat ng dako, ang tanawin ay walang kapantay na kahanga-hanga. Paikliin. Pakiusap, patawarin mo ako. Sabay-sabay ding sumigaw ang dalawang dakilang Ancestor Realms, matagumpay ang pagkaubos ng tableta. Pigil ang hininga ng lahat, sabik na makita ang resulta ng labanang ito. Sabay-sabay na lumapit sa plataporma ang 5 dakilang Panginoon ng banal na lupain at binuksan ang mga pagen upang suriin ang mga tableta. Empyrean Pill Jade, malawak na antas ng espiritong banal. Empyrean Flutter Feather, malawak na antas ng espiritong banal. 2042. His. Ito ba ang Diyos ng Alchemy? Rank 7 Divine Pill, malawak na espiritong Divine Grade, tunay na nakakatakot na lakas. Pareho itong malawak na Pildores ng espiritu, tabla kaya. Sa aking palagay, si Empyrean Pill Jade pa rin ang mas mataas ang antas. Tutal, isa siyang veterano ng Ancestor Realm Powerhouse. Ang 2 taong ito, bilang mga malalawak na Spirit Divine Pills, ay agad na nagdulot ng isang alon ng pagkamangha. Para mapino ang isang level 9 difficulty rank 7 Divine Pill patungo sa malawak na Spirit Divine Grade, makikita agad ang kapangyarihan ng Ancestor Realm. Kapag ang mga tableta ay umabot sa ika-7 ranggo, ang kahirapan at kasalimuotan ay tataas ng pataas. Kaya naman, ang 2 dakilang powerhouse ng Ancestor Realm na ito ay gumugol din ng 3 araw at 3 gabi bago nila natapos ang pagpino ng Heavenly Center 9 Leaves Pill. Kung tungkol sa kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo, lahat ay walang tigil sa pagtatalo. Bagamat pantay ang lakas ng 2 tao, malinaw na mas makapal ang naipon na puwersa ni Empyrean Pill Jade. Kaya naman, mas maraming tao ang nakaramdam na mananalo si Empyrean Pill Jade. Nakatayo si Empyrean Pill Jade na ang mga kamay ay nasa likod niya at tumingin kay Empyrean Flutter Feather ng may pagmamalaki habang sinasabi, talagang ikinagulat ng Empyrean na ito ang iyong pagpasok sa Ancestor Realm. Gayunpaman, medyo kulang ka pa rin sa karanasan sa huli. Sa laban na ito, siguradong talo ka. Bahagyang ngumiti si Empyrean Realm Flutter Feather at sinabing, masyadong matagal ka nang nasa posisyong ito bilang pinuno ng alyansa at matagal mo nang nawala ang dati mong kalamangan. Gaano kalakas ang alab ng Empyrean Pill Jade noon? Sinusubukan mong daanan ang lahat ng balakid sa daan, tinatalo ang hindi mabilang na mga henyo, at tinahak ang Alliance Chief. Nakakalungkot lang na siya na nakaupo ng masyadong mataas para mahawakan ng masyadong matagal. Natatakot ka ng maging hamon at takot sa pagkabigo. Kaya, nakatadhana kang matalo. Malamig na sumingot si Empyrean Pill Jade at may paghamak na sinabi, nakakatuwa naman. Ang Empyrean na ito ay nakapasok na sa Ancestor Realm ng 100,000 taon na, nakatayo mismo sa tuktok at pinagmamasdan kung gaano kaliit ang mga bundok. Bakit ako matatakot sa pagkabigo? Matatakot ba ako sa mga hamon? Dahil walang sino man ang makakapagpabigo sa akin. Sabi ni Empyrean Flutter Feather ng may bahagyang ngiti, ganoon ba? Kumusta ang resulta, 5 kapwa dawiste? Sa oras na ito, ang mga ekspresyon ng mga Panginoon ng 5 dakilang banal na lupain ay lubhang kakaiba.
Nang makitang nagtanong si Empyrean Flutterfeather, bahagyang bumantong hininga si Empyrean Blazing Sun at sinabing, napakataas ng kalidad ng dalawa sa iyong mga medicinal pills, bihirang makita sa mundo. Kaya lang, mas maganda pa rin ang medicinal pill ni Brother Flutterfeather. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Empyrean Pilljade. Nanlaki ang kanyang dalawang mata at sinabi sa isang mabangis na boses, imposible. Kakapasok lang niya sa Ancestor Realm, paano niya ako mapapanalo? Bumantong hininga rin ng mahina si Empyrean Luoshui at sinabing, kapatid na Pilljade, napakataas nga ng kalidad ng iyong medicinal pill, pero ang medicinal pill ni nakababatang Kuya Flutterfeather ay malapit na sa End Spirit Divine Grade. Kung pag-uusapan ang kalidad, panalo ito sa kaunting bakas na iyon. Ang tatlo pang tao ay nagpasya rin ng walang tutol. Tutal, malinaw naman ang kalidad ng mga gamot sa isang sulyap. Imposible rin para sa kanila na gumamit ng panlilinlang sa liwanag ng araw. Punong-puno ng hindi makapaniwalang mukha si Empyrean Pilljade. Sumugod sa harap ng dalawang bote ng gamot kasabay ng isang suntok, mabilis na lumubog ang kanyang banal na pakiramdam. Sa pagsisiyasat na ito, hindi maiwasang magbago ng malaki ang kanyang mukha. Ang medicinal pill ni Empyrean Flutterfeather ay talagang mas mainam kaysa sa kanya. Kahit maliit lang ang halaga, sa huli ay natalo rin siya. Paano naging posible? Paano ito naging posible? Para bang nawala ng malay si Empyrean Pilljade, halatang hindi makapaniwala sa resulta. At ang ilang mga alchemist na sumamba sa kanya bilang Diyos ay hindi rin ang ahas na paniwalaan ito. Lord Pilljade, talagang naliligaw ka ba? Paano nangyari ito? Kahit na nakalusot si Empyrean Flutterfeather sa Ancestor Realm, 100,000 taon din siyang nahuli kaysa kay Lord Pilljade. Kaya paano siya mananalo ng ganoon lang? Hay nako, katapusan na ng isang panahon. Oo, natapos na ang isang panahon ng ganito kabilis. Tapos na ang panahon ni Empyrean Pilljade. Papalapit na ang panahon ni Empyrean Flutterfeather. Bahagyang ngumiti si Empyrean Flutterfeather at sinabing, bakit iniisip ni Brother Pilljade na ibibigay ng Empyrean na ito ang Grandmaster Token na ito kay nakababatang Brother Mateo? Maaari kayang pinahahalagahan lamang nito ang kanyang talento. Pagkasabi niya nito, lahat ay napunta kay Mateo, puno ng gulat at pagtataka. Walang mag-aakala na sa oras na ito, si Empyrean Flutterfeather ang siyang bubuuan ni Mateo. Maaari kayang ang pangunahing tauhan na nakaimpluwensya sa labanang ito ng siglo ay si Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Empyrean Pilljade at hindi niya napigil ang tumingin muli kay Mateo, puno ng pagkamangha. Patuloy na dahan-dahang sinabi ni Empyrean Flutterfeather, noong nakipaglaban ang Empyrean na ito kay Mateo, masasabing nakatagpo ako ng isang pambihirang matalik na kaibigan na kayang pahalagahan ako, at ito ang tunay na nagdulot ng pagkakasundo ng mag-asawa. Gamit ang aming dalawang kapangyarihan, pareho naming napino ang isang End Spirit Divine Pill. Dahil din dito kaya sa wakas ay nagawa ng Empyrean na ito ang huling hakbang, at nakamit ang Ancestor Realm. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Pilljade, gulat na gulat ang mga mata niya nang hindi makapaniwalang sabihin, Alchemy Intent Resonance. Bahagyang ngumiti si Empyrean Flutterfeather habang tumatango, tama, eksaktong Alchemy Intent Resonance yan. Kaya, alam mo kung bakit ka natalo, di ba? Alchemy Intent Resonance. Ano iyon? Oo, ngayon ko lang narinig yan. Pero parang kahanga-hanga talaga. Ang karamihan sa mga alchemist sa plaza ay labis na naguluhan dahil hindi pa nila naririnig ang terminong ito noon. Tanging ang mga bihasang 7-star alchemy gods lamang ang naglalabas ng maningning na liwanag mula sa kanilang mga mata na nagpapakita ng matinding pananabik. Bumantong hininga ng marahan si Empyrean Luoshui at nagpaliwanag, ang tinatawag na Alchemy Intent Resonance ay tumutukoy sa kung kailan ang dalawang tao ay pantay na magkatugma sa isang labanan sa alchemy, at naabot ang isang uri ng kamangha-manghang estado ng resonance. Sa ilalim ng estadong ito, ang mga iniisip at damdamin ng dalawang tao tungkol sa alchemy daw ay higit na hihigit sa kanilang sariling lakas, na maglalabas ng doble, o kahit ilang beses na kapangyarihan mula roon. Ito ay dahil ang ganitong uri ng estado ay napakabihirang makita, kaya hindi ito karaniwang nalalaman ng mga tao.
Habang sinasabi ito, si Empyrean Luoshui ay mayroon ding ekspresyon galit sa kanyang mukha. Kahit para kay Mateo, ito rin ang unang beses na narinig niya ang ganitong uri ng bagay na may kaugnayan sa alchemy intent resonance. Ang iba naman ay nagpakita ng pagtataka sa kanilang mga mukha, pakiramdam nila ay hindi sila makapaniwala. Ang labanan sa alkemiya ay isang proseso ng pagsupil sa isa't isa. Ang mga pinong gamot na gamot ay kadalasang hindi ang kanilang pinakamataas na pamantayan. Ngunit sina Mateo at Empyrean Flutterfeather ay nagtulungan sa isa't isa na makamit ang kanilang layunin, bawat isa ay nalampasan ang kanilang mga sarili, at nalampasan pa nga nila ang kanilang mga kaharian. Tunay ngang walang kapantay na himala ang nagawa nila. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit ibibigay ni Empyrean Flutterfeather ang Grandmaster Token kay Mateo. May tiwala siya kay Mateo, at iyon ay dahil din sa para pasalamatan si Mateo. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Empyrean Pilljade. Nag-ingat siya laban kay Empyrean Flutterfeather sa lahat ng paraan ngunit hindi niya inaasahan na lilito si Mateo, ang ganitong uri ng pabago-bago. Layunin ng alkemiya na resonansya. Ito ay isang kalagayan na napakahirap ipakita. Para itong biglaang pag-unawa. Mahigpit na isinaisip ni Empyrean Flutterfeather ang ugnayang iyon ng alchemy intent. Nang muling lumitaw ang Dual Dragons, ganoon niya ito natalo, ang veteranong Ancestor Realm na ito. Tunay ngang kahanga-hanga ang tanawin ni Brother Pilljade mula sa isang mataas na lugar, ngunit hindi mo nakikita kung gaano kaliit ang mga bundok. Natatakot kang umatake ang ibang tao, nag-aalala na magkakaroon ka ng malakas na kalaban. Ngunit habang tumatagal ang iyong pag-iral, mas mabilis kang matatalo, malamig na sabi ni Empyrean Flutterfeather. Malamig na sumingot si Empyrean Pilljade at galit na sinabi, hindi mo responsibilidad na sermonan ang Empyreang ito. Sa pagkakataong ito, aaminin na ng Empyreang ito ang kanyang malas. Sa susunod na Cloudpil Summit, babawiin ito ng Empyreang ito ng may interes. Ngumiti si Empyrean Flutterfeather nang marinig iyon at sinabing, hindi tama ang mga sinabi ni Brother Pilljade. Ang susunod na sesyon ay hindi ang Cloudpil Summit, kundi ang Lustrous Gold Summit. Hindi napigilan ni Empyrean Pilljade na mabulunan nang marinig iyon. Malamig na sumingot siya, pinagpag ang kanyang mga manggas at umalis. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Walang mag-aakala na ang isang pambungad na pagtatanghal ay haantong sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan, ang pangunahing kaganapan ng Cloudpil Summit ay talagang natapos ng mas maaga. Gayunpaman, para sa mga alchemist sa plaza, nagsisimula pa lamang ang kanilang panahon. 2043. Sa plaza, ilang 10,000 henyong alchemist ang nasa gitna ng mabangis na labanan. Ang Cloudpil Summit ay isang malaking pagtitipon tungkol sa alchemy. Sa bawat pagkakataon, may dumarating na grupo ng mga henyo na siyang nagiging sentro ng atensyon ng lahat. Hindi rin eksepsyon ang pagkakataong ito. Sa sandaling umakyat si Griffin sa entablado, namutla ang grupo ng mga henyo kung ikumpara. Sa lakas niya nakakapasok lang sa Dao Realm, para siyang isang crane na namumukod tangi sa gitna ng mga manok sa ganitong uri ng labanan sa alchemy. Wala talagang lakas ang kalaban para lumaban. Sok-sok. Kung walang aksidente, si Griffin ang magiging numero 1 sa 6-star alchemy god group na ito ng Cloudpil Summit. Karapat-dapat siyang maging apo sa tuhod ni Empyrean Pilljade, hindi naman baliwala ang pagtawag sa kanya bilang numero 1 henyo sa alchemy. Sa sandaling kumilo si Griffin, hindi na naging maramo ang mga nanood sa kanilang mga papuri. Nakakapangilabot lang talaga ang mga salitang iyon sa pandinig ni Griffin. Numero 1 henyo. Tunay na Saturday Ira. Nakalimutan niyo na ba si Grandmaster Crosswell? Wala pa siya sa kalahati ng edad ko. Bagamat naiintindihan ni Griffin na wala pang naglagay kay Mateo sa henerasyong ito para suriin, tila nasaktan ang kanyang mapagmataas na puso. Hindi siya makaramdam ng kapanatagan. Sa totoo lang, hindi lang si Mateo ang may pressure sa kanya kundi pati na rin ang ibang tao. Ang taong ito ay si Serena. Hindi sumali si Serena sa grupong 5-star Alchemy God, pero sumali siya sa grupong 6-star Alchemy God. Hindi na kailangan pang sumali sa 5-star Alchemy God group ang lakas niya.
Simula pa lang ng mga laban, iniwan na ni Serena ang mga tao sa kawalan at nakapatay na ng maraming 6-star alchemy gods. Marami sa kanila ay pawang mga seeded contestant na naayos bago ang laban. Kasama si Griffin, lahat ng 6-star alchemy gods ay nakaramdam ng hindi pa nangyayaring pressure. Ang Serena na ito ay isang maliit na katulong ni Mateo. Maaari kayang gayahin din ng isang katulong ang tagumpay sa labanan ng kanyang amo na siyang nagpapababa sa mundo. Diyos ko, talagang hindi ka panipaniwala. Talagang tinalo ni Serena si Juan Dimitriang. Iyan ang numero 1 henyo ng pamilya Juan ng Tiyunan. Bigla, sunod-sunod na hiyawan ang narinig mula sa karamihan. Malinaw na may dumating na naman na bagong ulat ng labanan. Nang marinig ang pangalan ni Serena, nabara ang paghinga ni Griffin, at tila may kung anong pagkailang ang lumitaw sa pagkontrol niya sa apoy. Kasalukuyang pinipilit ang kalaban hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang sandaling ito ay agad na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Hindi lang niya alam kung gaano katindi ang gulat sa puso ni Griffin sa kasalukuyan. Si Juan Dimitriang ang sinaunang pamilya ng alchemy, ang nangungunang henyo ng pamilya Hua. Kung pag-uusapan ng lakas, isa siyang nilalang na maaaring mapabilang sa top 10 sa 6-star group. Ngayon, natalo na talaga siya sa isang batang babaeng may 5-star alchemy god. Tunay na kahanga-hanga si Grandmaster Crosswell. Ang isang maliit niyang katulong ay mayroon talagang kakilakilabot na lakas. Hey, naiintindihan ko na ang sitwasyon, ang Heavenly Eagle Imperial City na ito ay isa lamang tigang na lupain. Ang pag-usbong nito ay isa ring pangyayari nitong mga nakaraang daang taon. Paano nagkaroon ng talino ang ganitong uri ng lugar? Ibig sabihin din nito ay ilang daang taon lamang ang ginamit ni Serena sa ilalim ng patnubay ni Grandmaster Crosswell, at pagkatapos ay naabot niya ang Grand Completion Initial Realm. Ang ganitong uri ng paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Anong sabi mo? Ilang daang taon para ayusin ang isang engranding pagtatapos ng Initial Realm. Kung gayon, kung bibigyan ng panahon, hindi ba't malalampasan nitong si Serena si Young Master Griffin? Bago ito, walang sino man ang pumupunta at nagbibigay pansin sa kung anong uri ng lugar ang Heavenly Eagle Imperial City. Ngunit lumipas ang maraming araw, ang pinagmula ng Heavenly Eagle Imperial City ay mabilis na nahukay. Southridge, sa ganitong liblib na lugar, karaniwan, walang pumupunta at nagbibigay pansin. Hindi rin sila makapaniwala na makakagawa si Southridge ng walang kapantay na henyo. Imposibleng magkaroon ng malakas na lakas ang ganitong klaseng Angus ni Serena bago makaharap si Mateo. Ngunit sa loob lamang ng ilang siglo, isang engranding kumpletong kapangyarihan sa Initial Realm ang lumitaw na. Ang pagbibigay kay Serena ng ilang daan pa, o kahit 1,000 taon, upang malampasan si Griffin ang nangungunang henyo ng southern border na ito ay maaaring hindi imposible. Ano ang ipinakita nito? Ipinakita nito na hindi lamang ang sariling lakas ni Grandmaster Crosswell ay kakilakilabot sa sukdulan, ang kanyang kakayahang magturo sa mga disipulo ay bihirang makita sa mundo. Isang bahog na Southridge, pinalaki pa ni Mateo si Serena ng ganitong uri ng makapangyarihang tao. Kung ganoon, kung ang mga henyong ito ba ang dahilan? Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, lahat ay nanlambot. Ilang sandali pa, tumibok ang puso. Natural na hindi alam ni Mateo ang iniisip ng libu-libong alchemist sa labas, kasalukuyan siyang kalahok sa Peak Alchemy Meet sa oras na ito. Ang Peak Alchemy Meet ang pangunahing palabas ng mga Titan. Putok. Biglang hinampis ni Empyrean Pilljade ang mesa at tumayo, galit na sinabi, "Brat, napakalaki rin ng gana mo. Kahit na ikaw ay isang half-step Ancestor Realm, isa ka ring 6-star alchemy god. Humingi ka pa nga ng 50% sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig. Kailangang malaman ng isa, ang bahaging kontrolado ng Cloudfield Great Imperial Capital ay 40% lamang." Nagpakita rin ng hindi masayang tingin ang ibang mga Empyrean, halatang pakiramdam nila ay masyadong malaki ang gana ni Mateo. Nakita ko lang si Mateo na malamig na nagsabi, "Sa lakas ng ating Myriad Treasure Tower, ano ang problema sa pag-okupa ng 50%? Dahil ang Cloudfield Summit na ito ang palaging nagtatakda ng panalo sa pamamagitan ng mga labanan sa alchemy, bakit hindi na lang tayo tumaya at magpatuloy sa pakikipaglaban sa alchemy?
Hindi napigilan ng grupo ng mga Empyrean na halos mawala ng malay sa galit nang marinig nila iyon. Ang inyong Myriad Treasure Tower ay mayroong Ancestor Realm at Half-Step Ancestor Realm, sino ang makakatalo sa inyo sa mga labanan sa alchemy? Malamig na ngumiti si Empyrean Pilljade at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, hindi sasang-ayon ang Empyrean na ito. Tumingin si Mateo kay Empyrean Pilljade at walang ekspresyong sinabi, kung hindi ka sumasang-ayon, bakit hindi mo nalang buwagin ang pakikipagsosyo? Sa oras na iyon, bawat isa sa atin ay aasa sa sarili nating kakayahan. Hindi rin ito magiging isang walang katapusang pag-aaway tulad ngayon. Ikaw. Muntik nang samuka si Empyrean Pilljade ng isang subo ng matandang dugo. Bago pa man lumitaw ang Cloudpeel Summit, masasabing ang mundo ng alchemy ng Southern Border ay nasa panahon ng mga naglalaban ng estado, mga haring feudal sa isang magulong digmaan. Ilang dosenang tindahan ng gamot ang lilito pa nga sa iisang lugar, na kabilang sa iba't ibang paksayon. Nang panahong iyon, inilabas ng lahat ang lahat ng kanilang armas upang mag-agawan ng teritoryo. Natural lamang na hindi maiiwasan ang mga digmaan sa presyo. Sa huli, lahat ay nakaranas ng malaking pagkalugi. Hanggang sa lumitaw ang alyansa ng banal na lupain lamang naroon ang sitwasyon ngayon. Lahat sila ay may kanya-kanyang teritoryo at umunlad ng may kapayapaan ng isip, at lahat ay maaaring makakuha ng mga Divine Essence Stone, lahat ay masaya. Kung mabubuwag ang samahan, tiyak na muling papasok ang Southern Border sa panahon ng mga naglalaban ng estado. Sa oras na iyon, sino ang makakahadlang sa mga yapot ng Myriad Treasure Tower? Kailangang malaman ng isa, ang Myriad Treasure Tower ay parang isang parasito na kumakalat sa buong Heavenspan world. Ang kontratang ito mismo ang naghadlang sa pag-unlad ng Myriad Treasure Tower. Siyempre, ito rin ay dahil ang Myriad Treasure Tower ay walang mga alchemist ng Ancestor Realm. Ngunit ngayon, ang Myriad Treasure Tower ay mayroong isang alchemist sa Ancestor Realm. Bukod pa rito, mayroon pang isang karagdagang alchemist na malapit nang pumasok sa Ancestor Realm. Kung mabubuwag ang samahan, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. Ang ating Myriad Treasure Tower ay may isang Ancestor Realm at isang Half-Step Ancestor Realm, ngunit 50% lamang ng share ang sakop nito, sobra ba ito? Kung talagang bubuwagin natin ang partnership, naniniwala akong alam din ninyong lahat ang mga kahihinatnan. Bukod dito, mayroon pa akong mahigit 10 uri ng bagong medicinal pills sa aking mga kamay. Ang mga medicinal effect ay hindi bababa sa 30% na mas malakas kaysa sa mga medicinal pills na nasa merkado. Kapag naihain ko na ang mga ito, ano ang gagamitin ninyong lahat para harangan? Dama ko ang tingin ni Mateo, umaapaw sa pagiging mapagmataas. Ang Peak Alchemy Meet na ito ay isang grupo ng mga alchemist na pumipila at naghahati ng mga prutas dito. Paano ilaan, natural itong ipinamahagi ayon sa lakas. Mahigit sa 10 uri ng gamot. Hey! Sino ang tinatakot mo? Sa tingin mo ba talaga ay isang pakyawan na pamilihan ng mga bagong formula ng gamot, isang malaking kumpol sa isang sunggab lang? Walang tigil ang hajejek ng grupo ng mga Empyrean. Ngunit may bahid ng kislap na sumilay sa mga mata ni Empyrean Luman. Bumantong hininga siya at sinabing, malamang na totoo ang sinasabi ni Grandmaster Crosswell. Dahil sa kanyang pagkaunawa sa alchemy daw, ang pagbabago ng kasalukuyang mga medicinal pills ay malamang. Kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Ano? Lahat ay binalot ng takot. Natural lang na hindi magsalita si Empyrean Luman gamit ang kanyang sombrero. Alam din ng lahat ng naruroon na minsan nang gumawa si Mateo ng formula ng tableta. Maaari kayang mayroon pa rin ganitong nakakatakot na kakayahan sa pagtukoy ang batang ito. 2044. Sa huli, ang Myriad Treasure Tower ay nakakuha ng 50% ng bahagi, at 10% nito ay natural na pag-aari ng Heavenly Eagle Imperial City. Isang maliit na lungsod ng imperyo ang kumikita ng 10% ng kita ng Southern Border. Ito rin ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Southern Border. Gayunpaman, ang mga 7-star alchemy gods na ito ay walang anumang kalaban-laban dito. Napakarami ng mga trump card sa mga kamay ni Mateo. Kapag tuluyang nabuwag ang samahan, isang mapaminsalang dagok ang kanilang daranasin.
Ang pagtutulungan ni na Mateo at ng Myriad Treasure Tower ay walang anumang kahinaan na maaaring samantalahin. Tungkol naman sa mga natitirang bagay, wala itong kinalaman kay Mateo. Ito ay isang labanan ng pagkawasak na tumagal ng matagal at tatagal ng ilang buwan. Sa panahong ito, ang Cloudfield Summit ay ginaganap din na parang nagliliyab na apoy. Sa isang iglap, kalahating taon na ang lumipas. Sa wakas ay tumaya na ang mga gang sa Peak Alchemy Meet bilang hudyat ng pagtatapos. Nakuha rin ng iba't ibang pangunahing puwersa ang kanilang mga teritoryo at bahagi. Ang 7 malalaking paksayon ay nag-iwan pa rin ng mga tao sa likuran, na sumasakop sa mahigit 70% ng kita ng southern border. Ang natitirang 30% ay hinati ng iba pang mga 7-star alchemy gods. Ngunit ang kaayusang ito na may 70% na bahagi ay nagkaroon ng malalaking pagbabago sa kasalukuyan. Lubhang nabawasan ang teritoryo ng Cloudfield Great Imperial Capital. Kaya naman, itinaas nila ang kanilang malademonyong mga kuko patungo sa ibang mga paksayon, umaasang makakabawi sila. Ang iba pang 5 dakilang banal na lupain ay natural ding lumiit ng malaki. Natural lang na ang Myriad Treasure Tower ang naging pinakamalaking panalo sa Cloudfield Summit na ito. Higit sa lahat, ang Heavenly Eagle Imperial City ay naging isang paksayon na hindi maaaring baliwalain, at lumakas ng may dominanteng kapangyarihan. Dapat malaman ng isa, 70% ay nahahati sa 7 pangunahing paksayon, kung saan ang Myriad Treasure Tower ay sumasakop sa 40% ng kabuoang bahagi ng merkado at ang Heavenly Eagle ay sumasakop sa 10%. Ang natitirang 50% ay nangangailangan ng 6 na pangunahing paksayon upang mahati sa kanilang mga sarili. Dahil sa pagiging dominante ng Cloudfield Great Imperial Capital, natural na mas marami silang nasasakupan, na nakakuha ng 20% sa huli. Pagkatapos, ang iba pang 5 pangunahing paksayon ay mayroon na lamang 30% na natitira mula sa kabuoang 70%. Nangangahulugan din ito na ang Heavenly Eagle Imperial City ang naging ikatlong pangunahing paksayon kasunod ng Lustrous Gold Great Imperial Capital at Cloudfield Great Imperial Capital. Matapos malaman ni Mateo ang kahalagahan ng Cloudfield Summit na ito, natural lang na may naisip din siya tungkol dito. Para gustuhin ng Heavenly Eagle na umangat, napakahalaga ng mga mapagkukunan. Kung aasa lang si Mateo sa sarili niya para magpino ng mga tableta, kahit panghabang buhay pa siyang magpino, limitado lang ang mapapala niya at hindi na niya kayang suportahan ang operasyon ng isang banal na lupain. Ang Cloudfield Summit sa pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng isang malaking pagkakataon. Hindi dapat tingnan kung paano mayroon lamang 10%. Ang mga kita na kasangkot ay talagang hindi maisip. Dahil sa mga kita na ito, hindi maiiwasan ang pag-angat ng Heavenly Eagle. At sa loob ng kalahating taon na ito, ang reputasyon ni Mateo ay lubos ding sumiklab, kumalat sa buong southern border. Alam ng lahat na ang southern border ay nagbunga ng isang kahangahangang Grandmaster. Nang marinig ni Carlos ang balitang ito, naupo siya sa pasilyo ng sarili niyang tahanan sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Hindi man lang siya gumalaw kahit 1 pulgada. Pagkalipas ng 10 araw, lumabas siya ng bulwagan, ang kanyang buhok ay puti na. Pagkatapos, naglabas siya ng utos na ang pamilya Zing ay dapat lumipat sa hilaga at lisanin ang timog na hangganan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding sensasyon sa loob ng ilang panahon. Nang kumalat ang balita sa Heavenly Eagle Imperial City, nagsaya ang buong lungsod. Muling pinanibago ng kanilang Panginoon ang kanilang pangunawa. Kahit alam nilang lahat na kahanga-hanga si Mateo dati, hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang kanyang lakas. Pero ngayon, natalo na ni Mateo ang 79% ng mga 7-star alchemy gods sa Cloudfield Summit. Ang tagumpay sa labanang ito ay talagang nakasisilaw. Ngunit sa oras na ito, natapos na rin ang Cloudfield Summit. Sa huli, nakuha pa rin ni Griffin ang unang pwesto. Pero ang pinaka-nakakamangha ay hindi si Griffin. Si Serena. Nalampasan ni Serena ang lahat ng paghihirap sa kanyang paglalakbay, at sa wakas ay nakuha niya ang resulta ng ika-4 na pwesto. Samantalang ang nangungunang 3 ay pawang mga makapangyarihang Dao Realm. Walang anumang sorpresa ang ranggo ni Serena. Matagal na siyang tinatanggap ng lahat bilang numero 1 tao sa ilalim ng Dao Realm.
Ang pagkakamit ng ika-4 na ranggo ay katumbas ng kanyang katanyagan. Ang nagpamangha sa mga tao ay ang huling laban ni Serena. Ang kanyang kalaban sa labanang iyon ay ang nasa ikatlong pwestong Dao Realm Powerhouse, ang apo ng Empyrean Blazing Sun, si Hillsun Yang. Sa labanang ito, pinakawalan ni Serena ang lakas ng alchemy Dao na hindi kayang abutin ng imahinasyon at sa isang punto ay napilitan si Hillsun na mapunta sa isang desperadong sitwasyon. Sa buong proseso ng labanan sa alchemy, naglaban ang dalawang tao hanggang sa maging pantay ang kanilang pagtatalo. Nagulat ang lahat sa laban na ito. Dapat malaman ng isa, si Serena ay nasa Grand Completion Initial Realm lang, habang si Hillsun ay nasa Dao Realm. Para kay Serena na magkaroon ng ganitong lakas, makikita kung gaano katatag ang pundasyon ng kanyang alchemy Dao. Sa loob ng ilang panahon, tumaas ng husto ang prestihiyo ni Grandmaster Crosswell. Bagamat sa panahong ito, dalawang bagay na lang ang natitira sa Cloudpil Summit. Ito ay tumutukoy sa dalawang bagay na pinagtuunan ng pansin ng lahat ng kalahok, ang pagtanggap ng mga Grandmaster sa mga disipulo, pati na rin ang pangangaral ng mga Grandmaster tungkol sa Dao. Ang top 20 ng 6-star group at 5-star group ay may kwalipikasyon para pumili ng isang Grandmaster na kikilala sa isa bilang kanilang master. Siyempre, depende rin iyon kung tatanggapin sila ng Grandmaster o hindi. Sa oras na ito, 14 na Grandmaster ang nakaupo sa mataas na plataporma na tinatanaw ang plaza. 14 na virtual na imahe ang ipinakita sa plaza na kumakatawan sa 14 na Grandmaster. Sa oras na ito, dahan-dahang sinabi ng isang makapangyarihang Empyrean, ngayon, ang nangungunang 20 ng 5-star group, humakbang kayo at piliin ang inyong nais na Grandmaster. Alam ng Empyrean na ito na marami sa inyo ay mga inapo ng mga Empyrean. Ngunit ang pagkilala sa Master sa Cloudpil Summit na ito ay ang inyong napakalaking swerteng pagkakataon. Maaari ninyong lahat na maging panatag at piliin ang inyong Master. Hindi mamasamain ang inyong mga nakatatanda. Ngunit kailangan ninyong tandaan, mayroon lamang kayong isang pagkakataon para pumili. Baka sa mga mukha ng mga 5-star disciples na iyon ang pananabik. Ang makilala ang isang Grandmaster bilang kanilang master, ito na talaga ang kanilang napakaswerteng pagkakataon. Kahit ang kanilang mga senior ay masyadong kulang kumpara sa mga Grandmaster. Sige, ang mga pangalang itinatawag ng Empyrean na ito, lumabas kayo sa hanay sa tamang pagkakasunod-sunod at piliin ang inyong Grandmaster. Ang una, si Dimitri. Si Dimitri ang unang pwesto sa 5-star group sa pagkakataong ito, kahanga-hanga ang kanyang lakas. Sa mga nakaraang sesyon, kapag ang unang pwesto ay umaakyat sa entablado, halos nagmamadali silang pumunta kay Empyrean Pilljade. Kung tatanggapin ba o hindi, depende iyon sa mood ni Empyrean Pilljade. Pero sa pagkakataong ito, naroon si Empyrean Flutterfeather, ang makapangyarihang Ancestor Realm. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Empyrean Pilljade. Dimitri, maganda ang pagtingin sa iyo ng Empyrean na ito. Lumapit ka sa Empyrean na ito. Tiyak na magsisikap ang Empyrean na ito na ayusin ka. Sa hinaharap, tiyak na hindi matatalo ang lakas mo kay Griffin, sabi ni Empyrean Pilljade. Napakatiwala niya. Isa siyang makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm, at ibinuka pa niya ang kanyang ginintoang bibig. Hanggat hindi hanggal ang isa, papasok sila sa kanyang pagtuturo. Bagamat natalo siya sa pagkakataong ito, ang prestihiyong naipon sa loob ng daan-daang libong taon ay hindi para sa pagpapanggap. Sa loob ng maraming taon, ang mga alchemy powerhouse na lumabas mula sa Cloudpil Great Imperial Capital ay napakarami para mabilang. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali lang siya ng kalkulasyon. Yumukol si Dimitri kay Empyrean Pilljade at sinabing, maraming salamat sa pagpapakita ng pasasalamat ni Lord Pilljade. Ang batang ito ay kinatatakutan. Ito ay dahil lamang sa ang batang ito ay mayroon ng isang Grandmaster na hinahangaan sa kanyang puso, lubos na paumanhin. Nagbago ang mukha ni Empyrean Pilljade at akmang ibubuka na sana ang kanyang bibig, ngunit nakita niya si Dimitri na dumiretso sa virtual na imahe ni Mateo sa gitna ng pagkagulat ng lahat ng 7-star alchemy gods. Hindi naman talaga niya pinili si Flutterfeather. Nang makitang si Mateo iyon, nakahinga rin ng maluwag si Empyrean Pilljade. Ang pagpapaligsahan ng mga talento ay isa ring mahalagang bagay.
Tutal, ang isa napakalaking banal na lupain ay hindi lamang niya itinaguyod. Hanggat hindi nila pinipili si Empyrean Flutterfeather, walang problema. Bahagyang nagulat din ang Empyrean na namumuno. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy. Pangalawa, Vance Lee. Sa simula, minamaliit ni Empyrean Pilljade ang pangalawang pwestong ito. Medyo espesyal lang talaga ang sitwasyong ito, kaya hindi pa rin siya nagsasalita. Vance, matatanggap ka ng Empyrean na ito bilang isang disipulo. Binuka ni Empyrean Pilljade ang kanyang bibig at sinabi. Humihingi ng paumanhin si Vance habang yumuko at sinabing, maraming salamat sa pagpapakita ng pabor ni Lord Pilljade, sadyang. Ang hamak na ito ay mayroon ng pagpipilian sa kanyang puso. Pagkatapos magsalita, naglakad din si Vance papunta kay Mateo nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. 2045. Anong nangyayari dito? Dalawa sa kanila ang magkasunod na tumanggi kay Empyrean Pilljade. Hindi naman ito nakakagulat pero bakit sila lahat pumunta kay Mateo doon? Sa mga nakaraang sesyon, lahat ay nag-abala, gustong sumailalim sa pagtuturo ng isang ancestor realm. Tinalo ni Empyrean Flutterfeather si Empyrean Pilljade, at hindi rin naman talaga nila siya pinili. Isang sunod-sunod na mausisang boses ang nagmula sa mga upuan ng Empyrean. Ang ginawa ni Dimitri at Vance ay talagang nakakalito. Kung tungkol naman kay Empyrean Pilljade, ang mukha niya ay maitim na kasing itim na ng ilalim ng palayok. Kailan siya, ang nangungunang tao sa southern border, nagpakababa para magkusa at mag-recruit ng mga disipulo. Ngayon, 2 beses siyang nagsalita ng sunod-sunod at talagang tinanggihan siya. Talagang itinapon ang matandang mukha nito hanggang sa lugar ng lola niya sa pagkakataong ito. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang nasa likuran pa rin. Pangatlong pwesto. Pang-4 na pwesto. Hanggang sa ika-8 pwesto, si Mateo talaga ang pinili nilang lahat. Hindi na makaupo pa ang grupo ng mga Grandmaster. Nang lumabas ang ika-9 na pwesto sa hanay, agad na ibinuka ni Empyrean Blazing Sun ang kanyang bibig at sinabing, Yunhao, pumunta ka rito sa Empyrean na ito, gagawin ng Empyrean na ito ang lahat para gabayan at alagaan ka. Nagsalita rin si Empyrean Windrider at sinabing, Yunhao, ang mga disipulo sa ilalim ng Empyrean na ito ay kasalukuyang mga makapangyarihang nilalang na kayang mamahala sa isang rehiyon ng mag-isa. Kung susundin mo ang Empyrean na ito, tiyak na mas mapapabuti mo ang iyong kapangyarihan kaysa sa iba sa hinaharap. Bukod sa dalawang ito, sunod-sunod ding nagbuka ng bibig ang iba. Nakatayo roon si Yunhao, tila nag-aalangan ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Mateo na naroon ng walang tigil. Lihim na nagulat ang lahat sa kanilang mga puso, ang Grandmaster na pinapaboran nitong si Yunhao ay malinaw na si Mateo din. Ano nga ba ang mahiwagang kapangyarihang taglay ng Mateo na ito, para mapilitan ang mga henyong ito na iwanan ang mga powerhouse ng Ancestor Realm at siya ang piliin? Hindi nagtagal, bukod sa 2 makapangyarihang Ancestor Realm, isa-isa nang ipinahayag ng iba pang mga Grandmaster ang kanilang mga paninindigan, nangakong magkakaroon ng magagandang benepisyo, at tinangka nilang i-recruit si Yunhao. Si Mateo lang ang nanatiling tikom ang bibig at hindi nagsalita. Para bang wala itong kinalaman sa kanya. Malinaw sa puso ni Mateo na ganito lang ang mga henyo ng summit na ito dahil nakita nila ang nakamamanghang pagganap ni Serena. Hanggat hindi hanggal ang isang tao, masasabi nilang tama ang paraan ni Mateo ng pagtuturo sa mga disipulo. Mas malakas siya kaysa sa mga tinatawag na makapangyarihang Ancestor Realm. Matapos bahagyang mag-alinlangan, pinili ni Yunhao si Mateo. Dahil dito, talagang nagulat ang grupo ng mga Empyrean. Nilunok na ng ilang Grandmaster ang kanilang pride at nagbigay ng mabibigat na pangako, pero pinili pa rin ni Yunhao si Mateo. Susunod, ang ika-9 na pwesto. Pang-10 pwesto. Ika-20 pwesto. Si Mateo pala ang pinili ng top 20 ng 5-star group. Halos sumabog ang mga mata ng mga powerhouse sa mga Grandmaster seat at Empyrean seat. Ito pa rin ang unang pagkakataon na lumitaw ang ganitong uri ng tanawin sa mga nakaraang Cloudfield Summits. Tutal, dati, kahit na mayroong Empyrean Pilljade na may ganitong kapangyarihan sa Ancestor Realm, maraming henyo na nasa likuran ang may kamalayan sa sarili at alam na imposibleng mapili. Kaya pumili sila ng ibang mga Grandmaster.
Pero sa pagkakataong ito, 20 katao ang pumili kay Mateo nang walang exception. Masyadong matindi ang ganitong uri ng pagkabigla. Maging si Empyrean Flutterfeather ay tumingin din kay Mateo ng may gulat na tingin, mga matang puno ng pagdududa. Hindi naman sa nagseselos siya. Nakakagulat lang. Kailangang malaman ng isa, natalo niya ang numero 1 tao ng Southern Border, si Empyrean Pilljade, sa harap ng lahat. Wala ni isang henyo ang pumili sa kanya. Ito. Bakit ganito? Hindi makaintindi. Talagang hindi makaintindi. Kahit na napakagaling niya, isa rin siyang 6-star alchemy god. Hindi rin umabot sa Ancestor Realm ang kanyang kaharian. Pero bakit walang kahit isang tao ang pumili kina Pilljade o Flutterfeather, ang dalawang dakilang Empyrean? Maaari kayang sama-samang nawala ng malay ang utak ng maliliit na ito. Hindi napigilan ng mga Empyrean powerhouse na iyon ang mga pagdududa sa kanilang mga puso habang masiglang nag-uusap. Para sa mga 7-star alchemy gods na ito, ang pagtanggap ng mga disipulo ay isang maliit na bagay lamang, ang tunay na mahalaga ay ang peak alchemy meet. Tungkol naman sa Cloudpil Summit, kahit papaano ay medyo naunawaan na nila kung aling mga henyo ang mas nakakasilaw sa pagkakataong ito. Paano nila naisip na ang mga kilos ng mga batang henyong ito ay dahil sa isang batang babae? Ang Empyrean na namumuno ay puno ng gulat. Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at muling ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, susunod, 6-star group, Griffin. Ang 6-star group na si Griffin ay dahan-dahang lumabas sa hanay. Alam ng lahat na dumating na ang tunay na pangunahing palabas. Tutal, gaano man kalakas ang 5-star group, 5-star lang din sila. Kailangan pa rin nila ng mahabang panahon para umunlad. Pero iba ang 6-star group, ang mga henyong ito ay mga makapangyarihang tao na kayang pamunuan ng isang larangan. Basta't maayos ang pag-aayos, ang pagiging 7-star alchemy god sa hinaharap ay halos siguradong sigurado. Maging ang mga Grandmaster na iyon ay muling nag-ipon ng lakas, nagpaplanong makipagkompetensya. Kung tungkol naman kay Griffin, wala talaga silang pakialam. Siya ang apo sa tuhod ni Empyrean Pilljade. Kung gagamitin ng isang tao ang puwitan para mag-isip, malalaman din niya na pipiliin niya si Pilljade. Natural lang na hindi mag-aalangan ang iba. Yilson, halika rito, dahan-dahang ibinuka ni Empyrean Pilljade ang kanyang bibig at sinabi. Gaya ng sinabi niya, binigyan pa niya si Mateo ng isang mayabang na sulyap. Mga 5-star brat lang, paano kung wala naman? Sapat na para sa kanya, si Pilljade, na magkaroon ng apo sa tuhod si Griffin. Si Griffin ang pinakanakababate na pinakagusto niya, ang talento niya sa alchemy ay nangingibabaw sa kanyang mga kapantay. Siyempre, bukod kay Mateo, may ganitong klaseng kakatwa. Ngunit hindi naglakad si Griffin patungo sa birtual na imahe ni Empyrean Pilljade, kundi nakatayo lamang sa lugar, nag-aalangan at hindi sumusulong. Kumunat ang noo ni Empyrean Pilljade. Lumalim ang boses niya nang sabihin niyang muli, Yilson. Sa oras na ito, ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Griffin. Sa bawat sesyon ng Cloudpil Summit, ang unang pwesto ng 6-star group ang siyang target na pinaglalabanan ng iba't ibang pangunahing paksayon. Sa pagkakataong ito, dahil si Griffin iyon, kaya nanahimik ang lahat. Pero kung titingnan ang sitwasyon ngayon, parang may mali. Biglang huminga ng malalim si Griffin at lumuhad kay Empyrean Pilljade at sinabing, Ancestor, patawarin mo ang aking kasalanan. Nais ni Yilson na makapasok sa pagtuturo ni Mateo. Umaasa ako na matutupad ng Ancestor ang aking hiling. Ano? Biglang napatayo si Empyrean Pilljade, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kalimutan na ang ibang tao na pumipili kay Mateo. Ngayon, kahit ang kanyang tunay na apo sa tuhod ay pinili pa rin si Mateo. Paano siyang hindi magugulat? Hindi lang si Empyrean Pilljade, lahat ay nakatitig ng nanlalaki ang mga mata at napanganga, habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Griffin. Pinili talaga ng apo sa tuhod ni Empyrean Pilljade ang kanyang sinumpaang kaaway, si Mateo. Paanong hindi sila mabibigla nito? Ikaw. Ikaw na walang galang na bata. Turo ni Empyrean Pilljade kay Griffin.
Nanginginig ang buong katawan niya, halatang galit na siya. Kalmado ang tingin ni Griffin habang sinasabi, "Ninuno, walang galang ang apo." Pero umaasa ako na maiintindihan ng ninuno ang paghahangad ng apo sa alchemy daw. Pagkatapos magsalita, walang pag-aalinlangang naglakad si Griffin patungo sa virtual na imahe ni Mateo, nakatayo sa unahan. Walang pangungutya, walang sarkasmo. Ikinagulat ng lahat ang ginawa ni Griffin. Dahil sa ginawa ni Griffin, wala nang kahit kaunting kaba ang mga susunod na pagpipilian. Ang top 20 ng 5-star at 6-star groups, na may kabuuang 40 katao, ay nakatayo lahat sa harap ng virtual na imahe ni Mateo. Sa totoo lang, walang tao rito dahil wala ni isang tao sa harap ng mga virtual na imahe ng 13 pang Grandmaster. Tahimik na parang kamatayan ng plaza. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Mateo. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang bumangon si Mateo. Sa gitna ng mga titig ng lahat, dahan-dahan niyang ibinuko ang kanyang bibig at sinabing, "Serena." Tuwang-tuwa si Serena at dali-daling lumabas ng hanay, at direktang lumuhad kay Mateo. "Kamahalan." Dahan-dahang tumango si Mateo at sinabing, "Sa loob ng 1,000 taon na ito, sinundan mo ako para pinuhin ang mga table tasks at pinaghintay ako. Ngayon, tatanggapin kita at opisyal na tatanggapin bilang isang disipulo. Payag ka ba?" 2046. Handa ang disipulo. Nagbibigay galang si disipulo Serena sa guro. Baka sa mukha ni Serena ang matinding tuwa habang nakaluhod kay Mateo. Nang iangat niya muli ang kanyang ulo, napuno na ng mainit na luha ang mga mata ni Serena. Mula nang masaksihan ang nakamamanghang alchemy daw ni Mateo noon, si Serena ay lubos na naimpluwensyahan ni Mateo. Hindi pa kayang turuan ni Atticus si Serena, kaya matagal nang dapat magpalit ng master. Pero, paano magiging ganoon kadali ang pagpasok sa pagtuturo ni Mateo? Sa loob ng maraming taon na ito, ginawa niya ang lahat para mahabol ang mga yapik ni Mateo, at makuha ang pagsang-ayon ni Mateo. Nakakalungkot lang na lalong lumaki ang agwat sa pagitan nila ni Mateo. Hanggang ngayon, sa wakas ay nakuha na niya ang pagkilala ni Mateo, kaya paanong hindi maiiyak sa tuwa si Serena. Lumalabas na. Si Serena ay talagang katulong lang ni Grandmaster Crosswell. Ang isang maliit na katulong ay mayroon ng kakilakilabot na lakas. Ang kakayahan ni Grandmaster Crosswell sa pagtuturo ng mga apprentice ay tunay na kahanga-hanga. Hay nako, sayang naman at hindi ako nakapasok sa top 20. Kung hindi, susubukan ko talaga. Kung magiging disipulo ako ni Grandmaster Crosswell, parang lumilipad na talaga ako papunta sa langit sa isang iglap lang. Sa plaza, libo-libong tingin ang natipon kay Serena, sukdulan ng inggit. Kung tungkol naman sa 39 na taong iyon, sila ay labis na nataranta. Hindi nila alam kung pipiliin sila ni Mateo o hindi, pero handa silang tumaya. Kapag napili ni Mateo, para na itong lilipad sa langit sa isang iglap lang. Dahil siguradong papasok si Mateo sa Ancestor Realm sa hinaharap, ano ang pagkakaiba ng pagpili kay Mateo at pagpili ng isang makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm? Sa upuan ng Grandmaster, dahan-daang tumango si Mateo, mahinahong tinanggap ang pagyuko na ito, pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Kung tungkol sa iba, maghiwa-hiwalay na kayo." Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. "Grandmaster Crosswell, ito. Pakiusap na pag-isipan mong mabuti." Sabi ni Dimitri nang may pag-aatubili. Mariinatinikom ni Griffin ang kanyang mga panga na may kasamang pag-aatubili. Kinailangan niya ng matinding lakas ng loob para makatayo rito. Pero hindi man lang siya binigyan ni Mateo ng kahit kaunting pagkakataon. Sunod-sunod na nagsalita ang iba, lahat ay gustong hikayatin si Mateo na magbago ng isip. Kumunat ang noo ni Mateo at naiinip na sinabi, "Maingay." Sunod-sunod na nagbago ang mga mukha ng lahat ay natigilan. Sinabi ni Mateo sa seryosong boses, "Kung ang pagkakaroon ng pwesto sa Rango ay makapagpapahintulot sa iyo na makapasok sa aking pagtuturo, sa tingin ba ninyong lahat ay maghihintay si Serena hanggang ngayon? Huwag na ninyong banggitin pa ang bagay na ito." Ang pangyayari kay Carson ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa katawan ni Mateo.
Kaya naman, natural lamang na mas gugustuhin niyang wala kaysa magpakasasa sa isang bagay na mababa ang kalidad. Hindi pinagdudahan ni Mateo ang talento ng mga taong ito, pero ano ang kinalaman nito sa kanya? Gaano man kalaki ang talento, para lamang silang mga estranghero sa kanya. Ang pangit talaga ng mukha ng 39 na taong ito. Hindi talaga naglaro si Mateo ng baraha ayon sa normal niyang estilo. Noong mga nakaraang panahon, ang mga henyong ito ay pawang lubhang hinahanap-hanap. Hindi dapat tingnan kung paano naging mahinahon ang mga Grandmaster na iyon. Sa totoo lang, pinahahalagahan nila ng husto ang mga nangungunang pwesto sa summit. Pero hindi man lang tumingin si Mateo. Napanganga ang grupo ng mga Grandmaster sa eksenang ito habang nakatali ang kanilang mga dila. Ang mga henyo na hindi man lang nila magawang magmakaawa na lumapit, ay itinapon na pala sila ni Mateo na parang isang pares ng luma ng sapatos. Ang Heavenly Eagle Imperial City, ang ganitong uri ng lugar na biglang umusbong, ang pinakamahalaga ay ang mga talento. Kung titipunin silang lahat ni Mateo sa isang iglap at dadalhin ang lahat ng mga henyong ito sa kanyang pintuan, tiyak na lalakas ng husto ang Heavenly Eagle Imperial City. Naintindihan ba ng lalaking ito ang sitwasyon o hindi? Sa gitna ng karamihan, biglang may lumuhod. Nang magtinginan ang lahat, sino kaya iyon kung hindi si Griffin? Yumuko siya kay Mateo at sinabi ng may mapang asar na tingin, Grandmaster Crosswell, hanggat maaari akong makapasok sa iyong pagtuturo, handa si Griffin na gawin ang lahat. Ang hinihiling lamang ni Griffin ay bigyan ng pagkakataon si Grandmaster Crosswell. Nagalit si Empyrean Pilljade hanggang sa mamula ang kanyang ekspresyon. Ang ganitong sitwasyon ang hindi niya inaasahan. Hindi siya itinuring na Panginoon ng sarili niyang inapo, kundi ginusto niyang magpasakop sa ibang tao. Kalimutan mong gusto niyang pasukin ang pagtuturo ng ibang tao, hindi man lang iyon pinahalagahan ng kausap mo. Kalimutan mo na hindi iyon pinahalagahan ni Mateo, kinailangan pang magmakaawa ni Griffin sa kanya. Saan kaya pupunta ang dating mukha niya? Griffin. Kung hindi ako nagkamali ng pagkakatanda, inapo ka ba ni Brother Pilljade? Hindi napigilan ni Griffin ang pagtigas ng ekspresyon nang tumango siya, oo, si Lord Pilljade ang lolo sa tuhod ni Griffin. Tumingin si Mateo kay Griffin at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, kung puputulan ko ang lahat ng relasyon mo kay Empyrean Pilljade, magagawa mo rin ba? Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Masyadong mabangis ang galaw na ito ni Mateo. Mabilis na tumayo si Empyrean Pilljade, itinuro si Mateo at galit na sinabing, Mateo, sumusobra ka na. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Mateo at malamig niyang sinabi, nasabi ko na hindi ako tatanggap ng mga disipulo. Siya ang gustong pumasok sa aking pagtuturo. Sinasabi ko lang ang aking mga kondisyon, kung papayag o hindi, depende na lang sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Griffin at malamig na nagtanong, kumusta? Ngunit umiling si Griffin at sinabing, ang kabaitan ng pagmamahal at pangangalaga ng ninuno ay mas mataas pa sa kalangitan. Imposibleng ipagkanulo ni Griffin ang ninuno. Kamahalan, pakiusap baguhin ang iyong mga kondisyon. Nang marinig iyon ni Empyrean Pilljade, nagpakita ng pagmamalaki ang kanyang mukha at sinabi niya ng may malamig na ngiti, ang bat-ihing apo ng aking Yun family. Mateo Punk, hindi mo ba naiisip na maghasik ng alitan sa pagitan namin ng lolo sa tuhod at apo sa tuhod? Hindi pinansin ni Mateo si Empyrean Pilljade, bagkus ay tumingin siya kay Griffin at nakangiting sinabi, kung ganito lang din ang kondisyon ko. Huminga ng malalim si Griffin, dahan-daang tumayo, at sinabing, kung ganito ang sitwasyon, mas gugustuhin ni Griffin na hindi ka kilalanin bilang isang master. Column. Pagkatapos magsalita, ikinuyom ni Griffin ang kanyang mga kamay kay Mateo at umalis nang hindi man lang lumingon. Kung gusto mo akong kilalanin bilang iyong Panginoon, pumunta ka mismo sa Peel Tower ng Heavenly Eagle Imperial City. Isulat mo lahat ng iyong pagkakakilanlan, at maging isang munting albularyo. Siguro balang araw, pag-iisipan ko rin. Pagtalikod at pag-alis ni Griffin, biglang nagsalita si Mateo ng ikatamlay. Nanginig ang buong katawan ni Griffin. Lumingon siya, tumingin kay Mateo nang hindi makapaniwala at nag-alinlangang nagtanong, Grandmaster Crosswell, totoo ba ito?
Malamig na sabi ni Mateo, kung mayroon kang kahit anong pag-aalinlangan sa mukha ngayon lang, wala nang pag-asa. Sa aking lahi, ang pag-uugali ang numero 1, ang disposisyon ang pangalawa, at ang talento ay nasa ikatlong ranggo lamang. Kung ang isang tao ay kayang magtaksil kahit sa kanyang ninuno, ano siya kung hindi isang walang utang na loob? Gulat na tumingin si Griffin kay Mateo, saka lang niya nalaman na sinusubukan pala siya ni Mateo. Kung talagang naantig siya ng mas maaga, mawawala sa kanya ang nag-iisang pagkakataong ito. Nagpatira pa si Griffin kay Mateo at may kaaya-ayang pagkagulat na sinabi, ang disipulo ay nagbibigay ng paggalang sa inyong kamahalan. Pupunta si Griffin sa Heavenly Eagle Imperial City kaagad. Tumanggaw si Mateo at hindi na nagsalita. Lumuhad din si Griffin sa harap ni Pilljade at sinabing, Ninuno, walang galang ang apo, pero gusto ni Apo na hanapin ang sarili niyang alchemy daw. Si Grandmaster Crosswell ang pinakamahusay na pagpipilian. Alam kong nagdududa si Ninuno, pero kung naiintindihan mo ang mga nagawa ni Serena sa labanan, magiging malinaw ang lahat. Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Griffin at umalis nang hindi man lang lumingon, naiwan ang lahat na may gulat na mga mukha. Kumislap ang mga mata ni Dimitri at lumuhad din siya at sinabing, Kamahalan, maaari mo bang bigyan ng pagkakataon si Dimitri? Malamig na sinabi ni Mateo, kayong lahat, iyong mga may gustong pumunta, ay maaaring pumunta. Pero kailangan ninyong mag-isip ng mabuti at maging handa. Hindi madaling malampasan ang pagsubok na ito. Nang marinig iyon ng lahat, labis silang natuwa. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, natawa na lang siya ng pangungutya sa loob-loob niya. Masyado ring minamaliit ng mga taong ito ang kanyang pagsusulit. Lahat sila ay mga batang amo ng maimpluwensyang pamilya, kaya paano nila matiis ang ganitong uri ng paghihirap? Naisip niya na mabuti na ang pagkakaroon ng 10% na maaaring manatili. 2047. Agad na inilabas ang mga detalye ni Serena sa harap ng grupo ng mga Empyrean. Nawala ng malay ang lahat. Ang isang babaeng 5-star alchemy god ay kayang makipaglaban kapantay ng mga powerhouse ng Dao Realm sa initial stage. Ang ganitong uri ng lakas ay sadyang nakakapangilabot pakinggan. Hindi ba ito si Serena ay isang junior version ng Mateo? Dahil dito, sa wakas ay naunawaan ng grupo ng mga 7-star alchemy god kung bakit gustong piliin ng mga henyong ito si Mateo. Paano magkakaroon ng walang kapantay na henyo ang isang tigang na lugar tulad ng Heavenly Eagle? Tiyak na inayos ni Mateo ang Serena na ito. Sa pinakamatagal na panahon, sinundan lang ni Serena si Mateo sa loob ng 1,000 taon ngunit mayroon siyang ganoong kalakas na lakas. Talagang nakakapangilabot pakinggan. Tumingin ang lahat kay Mateo na parang nakakakita ng multo. Ang lalaking ito ay talagang kakaiba. Medyo naintindihan na ni Empyrean Pilljade si Griffin ngayon. Ang apo sa tuhod niya ay may obsesyon sa alchemy daw na mahirap intindihin ng mga ordinaryong tao. Kung makikita mo si Mateo, ang pangunahing makapangyarihang ito, paanong hindi matitinag si Griffin? Kung talagang kikilalanin ni Griffin si Mateo bilang Panginoon, magiging maganda rin ito para sa Cloudfield Great Imperial Capital. Kahit ayaw niyang aminin, ang talento ni Empyrean Flutterfeather ay talagang mas dakila kaysa sa kanya. Ngayong natalo na siya kay Flutterfeather, kasabay ng paglipas ng panahon, ang posibilidad na manalo ay babawasan ng babawasan. Ngunit ang potensyal ni Griffin ay malayo pa sa pagkaubos. Kapag nalinang na ni Mateo, ang paglampas kay Empyrean Flutterfeather sa hinaharap ay hindi rin imposible. Maliban na lang. Kaya ba talagang pumasa si Griffin sa pagsusulit ni Mateo? Ang pangangalap ng mga disipulo ngayong season ng Cloudfield Summit ay natapos sa ganitong estilo ng teatro. Bukod kay Serena, ang iba pang 39 na tao ay direktang umalis sa Cloudfield Great Imperial Capital pagkatapos at tumakbo papunta sa Heavenly Eagle Imperial City. Kasunod nito, nagsara na ang pangaral ng mga lola tungkol sa Dao na tumagal ng kalahating buwan. Isang kabuuang 14 na lokasyon ang itinayo sa lungsod na inilaan para sa 14 na Grandmaster upang mang-aral tungkol sa Dao. Ang pangangaral ng mga Grandmaster tungkol sa Dao ay masasabing isang benepisyong pangkawanggawa. Lahat ng alchemist sa lungsod ay maaaring pumili ng Grandmaster na kanilang hinahangaan sa kanilang mga puso at makinig sa sermon nang walang anumang paghihigpit.
Si Terry Lin ay isang 5-star alchemy god mula sa isang liblib na lungsod ng imperyo. Nagmadali siyang pumunta sa Cloudfield Great Imperial Capital mula sa malayo para lamang makinig ng mabuti sa pangangaral ng Grandmaster tungkol sa Dao. Wala siyang kwalipikasyon para makapasok sa Inner City para mapanood ang Cloudfield Summit. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Cloudfield Great Imperial Capital ay para sa kapakanan ng huling sermon ng Grandmaster. Sa labas ng lungsod, nakilala rin niya ang ilang mga tao na kapareho niya ng propesyon at pumayag na pumunta at makinig sa pangangaral ng mga lola tungkol sa Dao. Terry, sinong sermon ng Grandmaster ang balak mong pakinggan? Ang nagsasalita ay si Jack Song, isang mabuting kaibigan na nabuo ni Terry sa panahong ito. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Terry, kailangan pa bang magtanong? Siyempre, si Empyrean Pilljade yan. Isa siyang powerhouse ng Ancestor Realm, ang numero 1 tao sa Southern Border. Tumawa si Jack at sinabing, numero 1 tao sa Southern Border. Wala na talaga sa ayos ang impormasyon mo. Natalo si Empyrean Pilljade kay Empyrean Flutterfeather sa pagkakataong ito. Nagpalit na ng may-ari ang titulong numero 1 tao sa Southern Border. Nanlaki ang mga mata ni Terry at hindi makapaniwalang sinabi, si Empyrean Pilljade ay isang makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm. Paano siya matatalo? May balak sanang magpasikat si Jack habang nakangiting sinabi, hindi mo pa alam, di ba? Handa na si Empyrean Flutterfeather sa pagkakataong ito. Nakalusot na siya sa Ancestor Realm. Bukod pa rito, natalo niya si Empyrean Pilljade sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat. Ang susunod na Cloudfield Summit ay papalitan ng pangalan nito at tatawaging Lustrous Gold Summit. Mayroon ba talagang ganoon? Gulat na sabi ni Terry. Napakahirap para sa kanilang lahat, sa mga pinakamababang antas ng martial artist na ito, na makuha ang impormasyon tungkol sa Inner City. Kadalasan ay tinatanong ito mula sa pagsasama-sama ng mga impormasyong mayroon ang lahat. May ilang koneksyon si Jack sa loob ng lungsod, kaya ang impormasyong nakuha niya ay itinuturing pa ring mas tumpak. Mayabang na sabi ni Jack, hey, kahit natalo ni Empyrean Flutterfeather si Empyrean Pilljade, ang kanilang liwanag noong Cloudfield Summit na ito ay natabunan ng ibang tao. Nabigla si Terry sa sunod-sunod na impormasyong ito hanggang sa napanganga siya ng hindi makapaniwala habang nakanganga ang bibig. Walang ekspresyon niyang sinabi, maaari kayang. Mayroon pa ring isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa dalawang makapangyarihang Ancestor Realms na ito. Hindi man sa puntong mas malakas siya, pero hindi naman mahirap na malampasan niya ang dalawang makapangyarihang Ancestor Realms na ito sa hinaharap, natatawang sabi ni Jack. Nakahinga ng maluwag si Terry at nakangiting sinabi, mukhang isang kahangahangang henyo ang lumitaw sa Cloudfield Summit na ito. Maraming henyo ang lilito sa bawat Cloudfield Summit, hindi naman ito nakakagulat. Natural lang na hindi ito isa sa puso ni Terry. Pero ngumiti si Jack nang may paghamak at sinabing, Cloudfield Summit. Sa lahat ng mga junior na kalahok, ang Lord na ito na tinutukoy ko ay isa lamang Third Firmament True God, isa ring 6-star Alchemy God. Isa siya nilalang na nakalampas na sa lahat ng 7-star Alchemy Gods at naging Grandmaster. Hindi lang iyon, lahat ng top 40 na henyo sa Cloudfield Summit na ito ay gustong kilalanin siya bilang kanilang master. Mas lalong naging kapanapanabak ang ekspresyon ni Terry nang makita ang likuran niya. Pagkatapos sabihin ni Jack, humajejek siya at sinabing, Kuya Song, masyado ka ring nagpapalabis. Isang 6-star Alchemy God ang nakahihigit sa lahat ng 7-star Alchemy Gods. Paano ito nangyari? Nang makita ni Jack na hindi naniniwala si Terry, ngumiti lang siya ng malamig at sinabing, kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo iyon. Alinman dito, plano kong makinig sa sermon ni Grandmaster Crosswell, Palm. Nang makitang paalis si Jack, tumawa si Terry kahit hindi niya gusto at umiling. Medyo malakas na hinaipan ni Jack ang kanyang trompeta. Imposibleng paniwalaan ito ng mga tao. Sa totoo lang, hindi lang si Terry. Ang mga alchemist sa lungsod ngayon ay hindi bababa sa ilang daang libo. Hindi sila lubos na naniniwala na ang isang true god sa Third Firmament ay kayang magpakubli ng dalawang dakilang Ancestor Realms. Nang magsimula ang mga sermon ng Grandmaster, ang lugar ng sermon ni Mateo ang may pinakamababang bilang.
Iilan lamang ang ilang libong tao. Karamihan sa ilang libong taong ito ay napakabata. Lahat sila ay mga alchemist na lumahok sa Cloudpil Summit. Ang pangangaral tungkol sa Dao ay naiiba sa mga labanan sa alchemy sa huli. Gaano man kalakas ang lakas ni Mateo, ang kanyang mga naipon na lakas ay hindi rin kasing haba ng ibang mga Grandmaster. Isa pa, si Mateo ay isa lamang 6-star alchemy god. Kaya naman, walang sino man ang nagkaroon ng gaanong pananampalataya sa kanyang pangangaral tungkol sa Dao. Para sa maraming alchemist, ito ay isang pagkakataon na dumarating lamang minsan sa loob ng ilang libong taon. Natural lamang na ayaw nilang sayangin ito sa isang batang Grandmaster hanggat hindi ito nagdudulot ng pagdududa sa mga tao. Nang makita ni Terry ang malakaragatang mga alchemist sa paligid niya, agad siyang nakaramdam ng lubos na kapanatagan sa kanyang puso. Talagang nagyayabang yung lalaking yon, Jack. Siguro nandito rin siya nakikinig kay Empyrean Pilljade na nangangaral tungkol sa Dao. Kung talagang napakagaling ng batang Grandmaster na yon, hindi rin naman lahat pupunta at makikinig kay Empyrean Pilljade na nangangaral tungkol sa Dao, naisip ni Terry sa sarili niya. Sa unang araw ng sermon, si Terry ay lubos na natuwa sa pakikinig nito. Ang mga powerhouse ng Ancestor Realm ay mga powerhouse ng Ancestor Realm, ang karanasan at kaalaman, ang pangangaral tungkol sa Dao, ay talagang nakahihigit sa lahat ng buhay. Ang lakas ng alkemiya ni Terry ay itinuturing ng napakalakas sa mga nakapalibot na lungsod ng imperyo. Ngunit ang kanyang lakas ay natapos na. Isang maliit na lungsod ng imperyo ang hindi na niya kayang payagan pang umunlad pa. Nagkataon lang na narinig niya ang balita tungkol sa Cloudpil Summit at dali-daling pumunta sa Cloudpil Great Imperial Capital nang walang anumang pag-aalinlangan. Ngayon, nang marinig niya ang sermon ni Empyrean Pilljade, pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng ulap at hamog. Ang ganitong pakiramdam ay nagpaparamdam sa kanya na parang anumang oras ay maaari siyang mawalan ng kontrol. Hey! Ito ang lakas ng isang makapangyarihang nilalang sa Ancestor Realm. Ang sermon na ito ay maaaring maging pagkakataon ko para makalusot. Naisip ni Terry na walang kapantay ang katiyakan sa kanyang puso. Ngunit sa oras na ito, biglang may narinig siyang mahinahong talakayan sa paligid niya. Kumunat ang noo ni Terry, at inikat niya ang kanyang ulo, gustong ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Nang nangangaral ang isang makapangyarihang nasa Ancestor Realm tungkol sa Dao, hindi talaga sila nagbigay pansin at nagbubulungan na lang sa ibaba. Pero nang iangat niya ang kanyang ulo, agad siyang natigilan. Nasaan ang mga tao? 2048. Nakinig ng mabuti si Terry at hindi napansin ang sitwasyon sa likuran niya. Pero nang iangat niya ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang mapuno ng gulat. Sa likuran niya, ang karamihan na dating napakaraming tao ay tuluyang naglaho ng walang bakas. Napakagaling ng Grandmaster Crosswell na yan. Nabalitaan ko na sa sermon niya, maraming tao ang nakalusot agad. Oo, narinig ko na ipinaliwanag ng sermon ni Grandmaster Crosswell ang malalalim na teorya sa simpleng paraan. Ginawa niya itong napakadaling intindihin. Hay nako! Nabulag talaga ako ng langis ng baboy para hindi ko nalang pakinggan ang sermon ni Grandmaster Crosswell tungkol sa Dao. Marami ng tao ang nakatawid. Dalian natin at tumawid. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Bilasan mo at pumunta ka roon. Ang iilang taong iyon ay nag-usap at tumayo at aalis na sana. Nang marinig ni Terry ang ilang taong nag-uusap, labis siyang nagulat sa kanyang puso at palihim na napaisip kung ang Grandmaster Crosswell mula sa mga bibig ng ilang taong ito ay ang Grandmaster Crosswell na tinutukoy ni Jack. Nang makitang paalis na ang ilang tao, dali-daling pinigilan sila ni Terry at Bamulong, mga kapwa Dawista, sino ang Grandmaster Crosswell na pinag-uusapan ninyo kanina lang. Tumingin ang ilang tao kay Terry na parang nakatingin sa isang kakatwa habang ang isa sa kanila ay nagsalita, hindi mo man lang ba alam ang tungkol kay Grandmaster Crosswell? Ngumiti si Terry ng mapait at sinabing, kapwa Dawista, pakisabi naman sa akin. Sabi ng isa pang tao, si Grandmaster Crosswell ang pinakabatang Grandmaster sa kasaysayan ng Southern Border, ang pinakabatang half-step Ancestor Realm. Sa Alchemy Summit na ito, napigilan niya ang 79% ng 7-star Alchemy Gods gamit lamang ang kanyang kapangyarihan hanggang sa sumuko sila. Hindi mo pa ba talaga naririnig ang kanyang dakilang pangalan dati?
Hindi na kita kinakausap. Matagal na akong natigil sa initial stage initial realm. Marahil pagkatapos kong makinig sa pangangaral ni Grandmaster Crosswell tungkol sa Dao, bigla ko na lang itong maiisip. Pagkatapos magsalita, umalis ang taong iyon nang hindi man lang lumingon, iniwan si Terry na may gulat na mukha. Hindi naman talaga nagyayabang si Jack. Pero paano ito naging posible? Sinabi ni Jack na ang Grandmaster Crosswell na ito ay wala pang 1,500 taong gulang. Talagang naging isang half-step alchemy god siya at natalo ang 99% ng 7-star alchemy gods. Ito. Isa lamang itong tauhan sa mga kwentong mitolohiya. Kung ganito lang talaga, kalimutan mo na. Wala itong kinalaman sa kanya kahit gaano palakas si Mateo. Pero ngayon, ang pangangaral ni Mateo tungkol sa Dao ay nagbigay daan sa maraming tao na makalusot agad. Napakalaking gulat nito. Nagkimkim ng masalimuot na damdamin si Terry at dahan-dahang tumayo at naglakad papunta sa direksyon kung saan nangangaral si Mateo tungkol sa Dao kasama ang mga tao. Habang nasa daan, natuklasan ni Terry na parami ng parami ang mga taong nagtitipon sa parehong direksyon. Ito. Napakahirap isipin. Kaya ba talagang magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihang magrally ang isang mahigit 1,000 taong gulang na binata? Medyo nagdududa pa rin si Terry. Ang Chenio Plaza sa Timog Kanluran ay isang napakalayong plaza ng Cloudfield Great Imperial Capital. Napakaliit ng plaza at ilang 10,000 tao lamang ang kayang magkasya. Hindi na makagalaw si Terry matapos siyang maglakad ng kalahati dahil sa harap niya ay punong-puno ng tao. Sa mga bubong, sa mga pavilion, may mga figures sa lahat ng dako. Kahit marami ang mga tao, tila napakatahimik ng buong plaza, at maririnig ang pagbagsak ng pin. Mayroon lamang isang boses na tila medyo wala sa sariling wika sa plaza na dahan-dahang kumakalat. Pagkarinig pa lang ng ilang pangungusap, biglang nanginig ang katawan ni Terry, parang naliwanagan, at bumukas ang lahat ng butas sa katawan. Ito. Hindi pwede. Kailangan kong bilasin at maghanap ng mapupuntahan. Mabilis na inilibot ni Terry ang tingin sa paligid at natuklasan niyang siksikan na ito. Walang magawa, nakarating siya sa medyo malayong bubong ng ilang beses na tumalon. Terry. Bigla, isang boses na parang lamok ang narinig. May gulat na ekspresyon si Terry nang sabihin niya, Jack. Ikaw. Bakit ka nandito? Sino kaya ang taong ito kung hindi si Jack? Hindi ba't matagal nang dumating si Jack? Bakit siya naroon sa ganitong liblib na lugar? May mapait na ngiti sa mukha si Jack habang sinasabi niya, ang mga lugar sa harap ay inookupahan ng mga disipulo ng mga pangunahing pamilya. Dati ay nasa isang lugar ako na napakalapit kay Grandmaster Crosswell. Ngayon, pilit akong naipit palabas. Pagkatapos magsalita, napalitan ni Jack ng isang natatawang ngiti at sinabing, hindi ka ba naniwala sa sinabi ko, na sinasabi mong nagyayabang lang ako? Dahil hindi mo nagustuhan si Grandmaster Crosswell, bakit ka nandito ngayon? Medyo nailang ang ekspresyon ni Terry. Pero mabilis niyang naalala ang mga iniisip niya at hindi na nag-abalang makipagtalo kay Jack. Gusto niyang makinig sa sermon ni Mateo tungkol sa Dao. Bagamat ilang pangungusap pa lamang ang narinig niya, natuklasan ni Terry na ang sermon ni Grandmaster Crosswell ay ibang-iba sa kay Empyrean Pilljade. Ang sermon ni Empyrean Pilljade ay parang mga ulap, tila malapit, ngunit ang totoo ay malayo. Pero ang sermon ni Grandmaster Crosswell ay parang umiikot sa kanya. Malapit lang ito. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay parang mayroong isang pares ng di nakikitang malalaking kamay na nagpapabilis sa impluwensya, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang alchemy daw. Hey, sa itsura mo, dapat natuklasan mo na ang pagkakaiba ng sermon ni Grandmaster Crosswell, di ba? Isang araw pa lang akong nakinig at nabasa ko na. Sabi ni Jack nang may pagmamalaki. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Terry, paano niya hindi maintindihan ang iniisip ng kabilang panig. Noong una siyang makinig, ang ekspresyon niya ay eksaktong kapareho ng kay Terry. Dahil dito, hindi na napigilan ni Terry ang pagbabago ng kanyang mukha. Ano? Ikaw? Nakalusot ka na ba? Gulat na sabi ni Terry. Ang lakas ni Jack ay katulad ng sa kanya.
Nasa tugatog din siya ng initial stage initial realm, isang hakbang na lang bago niya maabot ang middle stage initial realm. Masyado lang talagang mahirap para sa kanila ang hakbang na ito. Pero isang araw pa lang nakinig si Jack at nakalusot na sa mga gapos. Paanong hindi ito magugulat kay Terry? Tumawa si Jack at sinabing, tama. Sa 5,000 taong nauna, mayroong hindi bababa sa 300 katao ang nakalusot agad. Hindi na makapagsalita si Terry para ilarawan ang gulat sa kanyang puso. Napakagaling talaga ng Grandmaster Crosswell na ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at nagsimulang makinig sa pangangaral ni Mateo tungkol sa Tao, at agad siyang pumasok sa isang malalim at misteryosong estado. Tiningnan ni Empyrean Pilljade ang mabilis na pagbaba ng mga numero, nakakunot ang kanyang mga noo. Hindi nililimitahan ng ganitong uri ng sermon ang lugar. Ang mga taong may gustong pumunta ay maaaring pumunta sa iba't ibang lugar sa loob ng kalahating buwan. Pero, dati, ang kanyang mga manunood ay karaniwang mahigit sa 100,000 tao. Pero ngayon, wala pang 30,000 tao. At ang mga numero ay patuloy pa ring bumababa. Gaano katindi ang banal na pakiramdam ng mga mapangyarihang Empyrean. Ramdam niya na ang mga taong umalis ay direktang patungo sa Timog Kanluran. Ang lugar na iyon mismo ang lugar kung saan nangangaral si Mateo. Bukod pa rito, natuklasan pa ni Empyrean Pilljade na hindi lang siya, kundi pati na rin ang bilang ng mga taong dumedalo sa mga sermon ng ibang mga Grandmaster ay mabilis ding nababawasan. Halos lahat ng mga alchemist sa lungsod ay nagtipon-tipon sa Timog Kanlurang sulok. Gaano ba kitikot ang batang ito? Patungo kay Mateo, ang tanging masasabi ni Empyrean Pilljade ay ang kumbinsido. Simula nang magsimula ang Cloudpil Summit, sinupil na ni Mateo ang mga Empyrean, sinakop ang mga teritoryo, at tinanggap ang mga henyo. Ngayon, hinikayat na rin niya ang lahat ng mga alchemist sa lungsod sa kanyang larangan ng pangangaral. Pakiramdam niya ay para lang kay Mateo ang Cloudpil Summit sa pagkakataong ito. Bagamat minamaliit ni Empyrean Pilljade ang mga ordinaryong alchemist na ito, naunawaan din niya na ang mga taong ito ay hindi mga hanggal. Imposibleng pumunta lahat kay Mateo doon nang walang anumang tugma o dahilan. Tiyak na may kakaibang aspeto ang sermon ni Mateo. Hindi lang ito naiiba sa iba, kundi mayroon itong mahiwagang kapangyarihan. Ang iba pang 12 Grandmasters, kasama na si Empyrean Flutterfeather, ay may parehong iniisip ni Empyrean Pilljade kahit wala pa silang napag-usapan. Tumingin si Empyrean Flutterfeather sa direksyong timog kanluran at mapait na ngumiti sa kanyang puso habang sinasabi, akala ko ay nasobrahan ko na ang tingin sa batang ito. Hindi ko inaasahan iyon. Namaliit ko pa rin siya. Sa ikatlong araw ng sermon, nagkaroon ng mga bakanting eskinita sa Cloudpil Great Imperial Capital. Lahat ng mga alchemist ay matamang nakikinig sa mga sermon at nagtipon sa timog kanlurang sulok. Siksik ang dami ng tao sa paligid ng Chenio Plaza. 2049. Ganito pala. Sa gitna ng karamihan, ang mga mata ni Terry ay lalong lumiwanag. Para bang ang mga ulap at ambon ay nagkakalat sa madilim na gabi, kasabay ng mga bituin na nagliliwanag. Habang nakikinig ng mabuti sa loob ng isang araw at isang gabi, bigla niyang nakita ang liwanag na parang itinutulak palayo ang mga ulap upang makita ang buwan. Ang kalituhan noon ay unti-unting naalis ni Mateo. Unti-unting natuklasan ni Terry na ang sermon ni Grandmaster Crosswell ay ibang-iba sa kay Empyrean Pilljade. Malabo at walang batayan ang mga bagay na binanggit ni Empyrean Pilljade. Matapos makinig, mararamdaman ng isa na ito ay kahanga-hanga. Ngunit pagkatapos itong maranasan ng mabuti, matutuklasan nila na hindi ito lubos na mauunawaan. Pero ang mga bagay na binanggit ni Grandmaster Crosswell ay tila ginawa para sa kanya. Kung nasaan ang Tao, mauunawaan ang kahulugan, ngunit hindi ito maipahayag gamit ang mga salita. Gaano man kataas ang kaharian, gaano man kalakas ang lakas, kung ang mga bagay na ipinahayag ay hindi tama, hindi rin ito maiintindihan ng iba. At si Mateo ay parang isang guro na bihasa sa mga pamamaraan ng pagtuturo, sinusuri ang alchemy daw ng may matalas na kritisismo. Lalo na para sa mga alchemist na nasa pinakamababang antas, mas naging kapaki-pakinabang ito.
Tungkol sa pangangaral tungkol sa Tao, walang ginawa si Mateo kung hindi ang mang-aral, pero hanggat nagsisimula siyang mag-lecture, seryoso siyang maghahanda. Dahil ang mga nakinig sa lektura ay karamihan ay mga alchemist na nasa initial stage at middle stage na initial realm, ang nilalamang kanyang tinalakay ay para sa mga taong ito. Para sa kasalukuyang Mateo, ang ganitong uri ng nilalaman ay napakasimple at madaling maunawaan. Ang pagpapahayag nito ay natural na napakadulas din. Pero kapag nakinig ang iba, para itong si dakilang daw na puno ng karunungan. Ang aura sa katawan ni Terry ay lalong lumakas. Isang mahiwagang aura ni daw ang unti-unting bumaba sa kanyang katawan. Man! Sandali lang, napakamahiwagang aura. Ito. Anong nangyayari dito? Labis na nabahala si Terry sa kanyang puso dahil pakiramdam niya ay masyadong malakas ang mga nakapaligid na alon. Pakiramdam niya ngayon ay bumagsak ang langit. Napaligiran siya ng walang hanggang kapangyarihan ng batas. Para siyang nahulog sa karagatan ng alchemy daw. Higit pa sa pagkagulat, si Terry ay mas lalong natuwa. Para sa kanya, ang makita ang napakalaking batas ng alchemy daw ay parang pagpasok sa isang bundok ng kayamanan, kaya paano siya makakabalik na walang dala. Kaya naman, gustong-gusto niyang kolektahin ang mga batas na ito ng alchemy daw. Nakinig ng mabuti si Terry. Hindi niya natuklasan na ang kasalukuyang Chenyu Plaza ay nakakalat at si Mateo ang sentro, at punong-puno na ng mga tao. Ito ay isang kagatan ng daan-daang libong tao. At sa mga taong ito, maraming tao ang kapareho ni Terry, lahat ay natigil sa isang punto sa loob ng maraming taon, hindi kayang sumulong kahit isang pulgada. Sa loob ng ilang araw na ito, ang mga kaharian ng maraming tao na hindi gumalaw sa loob ng maraming taon ay tuluyang nakawala sa mga tanikala matapos makinig sa sermon ni Mateo. Wala nang kahit isang figure sa plaza kung saan naroon si Empyrean Pilljade. Tumigil din siya sa pangangaral at nagsimulang magnilay-nilay. Ngunit sa oras na ito, biglang dumilat ang kanyang dalawang mata, naglabas ng mga sinag ng makinang na liwanag, ang tingin ay nakatitig ng Mat-Aman sa timog kanlurang sulok. Isang walang hanggan at malawak na kapangyarihan ng batas ang bumaba mula sa kalangitan, binalot ang buong Cloudfield Great Imperial Capital. Kahit napakalayo, malinaw na nararamdaman ni Empyrean Pilljade ang kawalang hanggan. Ang malawak na kapangyarihan ng batas na ito ay lubhang nakapangangilabot. Kahit noong nakalusot siya sa Ancestor Realm noon, isa lamang itong patak sa karagatan kumpara rito. Ito ang dagat ng batas na bumababa. Gulat na sabi ni Empyrean Pilljade. Biglang gumalaw ang kanyang figure, at naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Sa silangang bahagi ng dakilang kabisera ng imperyo, ang plaza sa harap ng Empyrean Flutterfeather ay parehong walang laman. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, tumingin sa timog kanluran ng may pagtataka sa mukha. Ito ay bangulong si Empyrean Flutterfeather ng mahina, habang gumagalaw ang kanyang figure at agad na naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Swoosh! 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 Halos sabay-sabay na nawala ang mga anyo ng mga Grandmaster. Hindi lang sila. Paanong hindi maramdaman ng mga 7-star alchemy god sa lungsod ang napakalaking kapangyarihan ng batas na ito? Nagmadali silang lahat patungo sa Chenyu Plaza. Flutterfeather, natatakot ako na ang batang ito ay hindi kayang paglagyan ng iyong Myriad Treasure Tower. Mahina akong sabi ni Empyrean Pilljade nang hindi man lang lumingon. Kahit kalmado ang kanyang mga salita, hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata kahit anong mangyari. Mapait na ngumiti si Empyrean Flutterfeather sa kanyang puso, ngunit kalmado ang kanyang mukha habang sinasabi niya, hindi mo na kailangang alalahanin yan, Brother Pilljade. Sumangal ng malamig si Empyrean Pilljade at tumigil sa pagsasalita. Ito ang dagat ng batas. Ang dagat ng batas ni alchemy daw. Hindi ko inaasahan na makikita ng Empyrean na ito ang pambihirang tanawing ito sa mga natitirang taon ko. Ang mga kaharian ng daan-daang libong tao ay nagkaroon ng mga pagsulong at nag-trigger ng Heavenly Daw na nagpabagsak sa dagat ng batas. Ang ganitong uri ng engranding okasyon ay malamang na mahirap ding matagpuan minsan sa 10 milyong taon, hindi ba? Sabi ni Empyrean Windrider nang may pabago-bagong emosyon. Karapat-dapat si Grandmaster Crosswell sa titulong Grandmaster.
Dati, pinagdududahan pa nga natin ang lakas niya. Kung titingnan natin ngayon, ang titulo nating Grandmaster ay hindi kayang tuparin ang titulong nasa harap niya. Umiling si Empyrean Lumen at sinabing may mapait na ngiti. Hindi nakapagtataka na kayang makaakit ni Grandmaster Crosswell ng maraming tao sa lungsod. Mas malalim ang pagkakaintindi niya sa alchemy daw kaysa sa atin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, palihim na tumango ang grupo ng mga Empyrean. Sandali lang silang pumunta rito. Pero sa maikling panahon na ito, ang mga bagay na pinag-usapan ni Mateo, maging sila ay nakaramdam din ng walang katapusang pakinabang. Mababaw lang ang nilalaman. Ngunit ang lalim ng pangunawa ni Mateo ay hindi nila maihahambing. Sa paghahambing, ang kanilang pagkaunawa sa Initial Realm ay tila may kahulugan ng pag-inom ng impormasyon nang hindi ito natutunaw. Umiling ang isang Empyrean at sinabing, sa ganitong uri ng engranding okasyon, marahil tanging ang Medicine Ancestor at ang Sacred Ancestor ng lahing demonyong iyon lamang ang makakapag-trigger nito. Dahil lang sa kanilang mga pagkakakilanlan, bakit pa nila ipangangaral ang tungkol sa daw sa mga ordinaryong alchemist na ito? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, ang pagbaba ng dagat ng batas ay isang napakalaking swerte rin para sa atin. Intindihin mong mabuti. Sabi ni Empyrean Pilljade sa seryosong boses. Ang dagat ng batas, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang karagatan ng batas. Gaano kalawak ang alchemy daw? Mahirap ding intindihin ang isa't isa 10,000 bahagi nito sa buong buhay niya. Ngunit ang dagat ng batas na ito ay biyaya ng langit na daw. Isa itong napakalaking swerteng pagkakataon na mahirap makuha minsan kada 10,000,000 taon. Kahit na mang-aral pa si Mateo tungkol sa daw ng isang beses pa, magiging napakahirap na rin itong matrigger pa. Ang ganitong unang dagat ng batas, kahit sa Ancestor Realms, isa rin itong napakalaking swerte. Ang pag-abot sa antas ng hangganan ni Pilljade, kahit ang pagnanais na mapabuti ang isang bakas ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ngunit sa dagat ng batas, nararamdaman nila ang heavenly daw sa malapit na distansya. Ang paglusot ay malinaw na mas madali kaysa sa paglinang ng kanilang mga sarili. Ang grupo ng mga Empyrean ay naging seryoso sa kanilang mga puso, dali-daling inalala ang kanilang mga iniisip at humakbang sa dagat ng batas, at nagsimulang unawain ang alchemy daw. Matagal nang napansin ni Mateo ang pagbagsak ng dagat ng batas na ito. Ang ganitong uri ng malaking swerte na minsan lang dumarating sa loob ng 1,000 taon, sa lohikal na pagsasalita, dapat siyang huminto agad at unawain ang mga batas. Walang nakakaalam kung gaano katagal tatagal ang dagat ng batas na ito. Pero hindi niya ginawa. Patuloy siyang nangaral tungkol sa daw at hindi tumigil. Isang araw, 2 araw. Sa isang iglap, kalahating buwan na ang nakalipas. Sa wakas ay natapos na ang sermon ni Mateo. Doon lamang niya ipinikit ang kanyang mga mata at nagnilay-nilay, sinimulang maramdaman ang dagat ng batas. Tunay na mapagkakatiwalaan si Grandmaster Crosswell. Hindi talaga tumigil si Grandmaster Crosswell sa pangangaral tungkol sa daw para sa ating kapakanan. Hindi pwede. Pagkatapos ng Cloudpil Summit na ito, pupunta agad ako sa Heavenly Eagle Imperial City para suklian ang kanyang biyaya ng pangangaral. Sa gitna ng karamihan, ang mga alchemist na iyon ay lumuluhan ng pasasalamat kay Mateo. Kung gaano karaming oras sa pag-unawa ang pinabayaan ni Mateo, mayroon silang punto sa kanilang mga puso. Dahil sa sinseridad na napanalunan, paanong hindi maaantig ang damdamin ng iba? Pero hindi ito pinansin ni Mateo. Ang kanyang isip at katawan ay lumubog na sa dagat ng batas, papasok sa isang estado na parang isang lumang balon na walang alon. Isang malalim na kapangyarihan ng batas ang umikot sa kanya. 2050. Pakiramdam ni Mateo, ang kanyang banal na kaluluwa ay naging isang patak ng tubig na sumanib sa kanyang dagat ng batas. Sa loob ng malawak na karagatan, naramdaman ni Mateo na napakaliit niya. Pero sa kanyang kalooban, pakiramdam niya ay minamaliit niya ang mundo. Sa tanawin sa paligid ng plaza, pakiramdam niya ay makikita niya ito ng may kahangahangang tanawin, para siyang isang soberano na kumokontrol sa mundong ito. Kahit na mga langgam na gumagapang sa lupa, mga insektong lumalangoy sa tubig, malinaw pa ring nakikita ni Mateo ang bawat galaw at kilos ng mga ito.
Ang ganitong uri ng pakiramdam ay walang kapantay na mahiwaga. Ito. Maaari kayang ito ang Ancestor Realm. Hindi, sandali. Kahit na mapaghimala ang Ancestor Realm, imposibleng maabot ang ganitong antas. Nagustuhan ni Mateo ang kasalukuyang kalagayan nito. Sa loob ng dagat ng batas, sina Empyrean Pilljade, Empyrean Flutterfeather, Empyrean Blazing Sun, at ang iba pa ay pawang nakakaintindi ng mga batas. Nakikita pa nga ni Mateo ang kasalukuyang sitwasyon ng mga batas na nakapaligid sa kanya. Sa mga taong ito, ang mga batas ang pinakamabilis na dumaloy kay Empyrean Flutterfeather. Maliwanag, ang kanyang kakayahang umintindi ang siyang pinakamataas sa mga taong ito. Ang sumunod ay si Empyrean Pilljade. Ang hindi inaasahan ni Mateo ay ang pangalawa lamang sa dalawang taong ito ay si Empyrean Luman. Mukhang hindi naman ganoon katanda ang edad ni Empyrean Luman sa mga Grandmaster na ito at may potensyal pa rin siya. Dahil sa talento niya, sa karanasan niya sa Sea of Law, malamang ay makakarating siya sa Ancestor Realm sa hinaharap. Nakakahiya lang talaga kay Empyrean Chao Yuan. Kung nandito pa siya, malamang ay makakarating din siya agad. Pero natuklasan ni Mateo na kahit anong paraan niya ng pagmanman sa kanila, hindi pa rin nila ito matukoy. Ang ganitong uri ng estado ay talagang hindi kayang maabot ng Ancestor Realm. Kailangang malaman ng isa, lahat sila ay mga makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng Empyrean Realm. Bukod pa rito, ang kanilang mga banal na kaluluwa ay walang kapantay na makapangyarihan. Kahit ang bakas ng kaluskos ng mga dahon sa hangin ay hindi maitago sa kanilang mga mata at tainga. Maaari kayang kasalukuyan ko silang minamanmanan sa dagat ng batas na ito. Ibig sabihin din nito ay ako ang heavenly daw ng lugar na ito. Mahirap makuha ang pagkakataong ito. Kailangan ko itong maranasan ng maingat. Namangha si Mateo sa kanyang puso. Para bang pinag-isa siya sa iisang katawan kasama ang mga batas ng langit na daw. Siya si Heavenly daw, at si Heavenly daw ay siya, Mateo. Naalala ni Mateo ang kanyang mga iniisip at sinimulang intindihin ang Heavenly daw. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sunod-sunod na iminulat ng grupo ng mga Empyrean ang kanilang mga mata, lumayo mula sa kanilang pagmumuni-muni, may bakas ng panghihinayang sa kanilang mga mukha. Dahil sa ganitong pag-unawa, bawat isa sa kanila ay nagtamo ng malaking benepisyo. Ngunit ang ganitong uri ng pag-unawa ay limitado sa huli. Hindi pa roon ang kanilang nasasakupan, ang pagpapakasaysa sa dagat ng batas ng matagal na panahon ay magiging dahilan upang sila ay sumabog at mamatay. Gaano man kalakas ang mga Empyrean, hindi rin sila mas malakas kaysa sa Heavenly daw. Ang antas na ito ng dagat ng batas ay parang isang hindi mauubos na nakapagpapalusog na likido. Ang pag-inom ng kaunti ay maaaring makapagpabusog sa isang tao. Pero kung masyadong iinom, malamang na ang isa ay masusustansya ng sobra at posibleng mamatay sa kabusugan. Ngunit ang mga kapangyarihang ito ng mga batas ay sapat na para maunawaan nila sa loob ng napakatagal na panahon. Kung tungkol naman sa mga alchemist na nakinig ng mabuti sa sermon, matagal na silang umatras. Hindi kayang tiisin ng kanilang lakas ang ganito kalaking dagat ng batas. Hindi ko inaasahan na ang dagat ng batas na ito ay tumagal ng mahigit isang buwan, talagang bihira itong makita. Man! Nakakaintindi pa rin ba si Mateo? Nakakunot ang noo na sabi ni Empyrean Pilljade. Sa lohikal na pagsasalita, ang kaharian ni Mateo ay mas mababa kaysa sa kanya at dapat ay matagal nang umatras. Nagmukha ring gulat si Flutterfeather at seryosong sinabi, ang lalaking ito, hindi ba niya naiintindihan ang lohika ng pagkagat ng higit sa kayang yain? Labis din na nagulat ang grupo ng mga Empyrean. Lahat sila, ang mga Empyrean na ito, ay nakaalis na at si Mateo ay nagpapakasasa pa rin sa loob. Kapatid na Flutterfeather, tila medyo mali ang kalagayan ni Mateo. Babala ni Empyrean Porpluang. Nagbago ang mukha ni Empyrean Flutterfeather. Nang maingat niyang tiningnan ang paligid, natuklasan niyang tila hindi tama ang kalagayan ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay tila isang walang laman na balat, ang kanyang katawan ay walang anumang buhay. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaang magpatuloy ng ganito. Kailangan ko siyang gisingin.
Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Empyrean Flutterfeather at muling pumasok sa dagat ng batas, sinusubukang gisingin si Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang kidlat na kasinlaki ng isang mangkok ang biglang bumagsak mula sa itaas ng siyam na langit nang walang kahit kaunting senyales. Putok, putok. Boom! Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Empyrean Flutterfeather, at agad na bumuhos ang panganib sa kanyang puso. Paano niya nagawang mag-atubiling gawin iyon? Biglang umatras ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang figure ay umatras mula sa dagat ng batas, at ang kidlat ay biglang naglaho. Para bang ngayon lang ito lumitaw? Mabilis dumating, mabilis din umalis. Ngunit basang-basa na ng pawis ang likod ni Empyrean Flutterfeather. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Gulat na sabi ni Empyrean Perpluang. Mukhang hindi mapapasok ang dagat ng batas. Maaari na lang tayong magdasal na maging ligtas si Mateo. Umiling si Empyrean Flutterfeather at bumantong hininga. Nakakatakot ang kidlat kanina. Para bang kalakasan ito ng langit at lupa. Kung mas mabagal pa siya, malamang ay naging abo na siya. Ngunit ang ilang mga Empyrean na hindi nakalulugod kay Mateo ay palihim na nagsasaya sa kanilang mga puso sa kasalukuyan. Lalo na si Empyrean Proudcloud, halos hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Hey! Ang kasamaang dulot ng mga tao sa kanilang sarili ang pinakamahirap tiisin. Kumpiyansa ang punk na ito na napakataas ng kanyang talento at talagang inakala niyang ang dagat ng batas na ito ay ang bakuran ng kanyang tahanan, nananatili hanggat gusto niya. Sabi ni Empyrean Proudcloud nang may malamig na ngiti. Lihim ding natuwa si Empyrean Pilljade sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito ipinakita at malamig na sinabi lamang, magseelisan na ang lahat. Unti-unting lumilipis ang panahon, natural lamang na hindi rin magtatagal ang grupo ng mga Empyrean dito, bawat isa ay naghahanap ng lugar at pumupunta sa isang saradong pag-iisa. Sa oras na ito, tuluyan nang natapos ang Cloudpil Summit. Ngunit marami pa ring tao ang nagkukumpulan sa paligid ng Chenio Plaza, nakatingin sa figurang iyon sa mataas na plataporma nang may nag-aalalang tingin. Nakinabang ang lahat sa sermon ni Mateo. Palaging may mga taong nagpapasalamat. Bagamat wala silang magawa, maaari pa rin silang mag-alala tungkol kay Mateo sa isang tabi. Isang araw, 2 araw. Isang buwan, 2 buwan. Isang taon, 2 taon. Sa isang iglap, mahigit 2 taon na ang lumipas. Naupo si Mateo nang walang malay sa plataporma, walang anumang senyales ng buhay sa kanyang katawan. Maraming tao ang bumantong hininga ng malalim, tumalikod, at umalis. Wala pa masyadong tao sa Chenio Plaza. Hay nako, paano nangyari ito? Napakagaling talaga ni Grandmaster Crosswell. Bakit siya mamamatay dito? Natanggap namin ang kabaitan ni Grandmaster Crosswell, pero hindi ko inaasahan na. Dito siya namatay. Umiling ang lahat at bumantong hininga. Bigla, isang boses ang nagsabi ng may malamig na suntok, tumahimik ka. Hindi mamamatay si Grandmaster Crosswell. Siguradong nauunawaan niya ang heavenly daw. Darating ang araw na gising siya. Sa tabi, umiling si Jack at bumantong hininga, kalimutan mo na yan, Terry. Sige na, 2 taon na rin. Hindi mo ba nakita na ang mga 7-star alchemy gods ay maaari lamang manatili ng mahigit 1 buwan sa dagat ng batas? Malamig na ngumiti si Terry at sinabing, hey, ano naman? Nagawa ni Grandmaster Crosswell na pabagsakin ang dagat ng batas. Kaya paano siya mamamatay dito? Hindi mo ba nakita na naroon pa rin ang dagat ng batas at hindi naglaho? Jack, kung gusto mong umalis, umalis ka na. Kailangan kong hintayin ang paggising ni Grandmaster Crosswell. Binigyan ako ni Grandmaster Crosswell ng bagong buhay. Kung hindi ko siya makikitang magising, mahihirapan akong pakalmayan ang sarili ko. Sa simula, si Jack ang pinakamatatag na taga-suporta ni Mateo. Ngunit kasabay ng paghaba ng oras, ang aura ni Mateo ay lalong humihina. Kahit siya ay nawawalan na rin ng kumpiyansa. Bagkus, si Terry ang labis na matigas ang ulo, mariing iginiit na hindi namatay si Mateo at kailangan niyang hindiin itong magising. Bumantong hininga si Jack, tumalikod, at umalis. Gayunpaman, hindi umunlad ang mga bagay-bagay ayon sa ideya ni Terry.
10 taon ang kanyang paghihintay. Ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng paggising si Mateo. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.